Isang ina po ng pamilya Yang, bumagsak ng sobra. Ipapasa ko sa iyo ang walang kapantay na banal na mata at ang pinakamataas na kasulatan ng medisina. Ingatan mo silang mabuti. Nasa tindahan pa si Jay. Iyon ang saya nito. Chloe, Jay, anong ginagawa nyo? Oy, nandito na ang talunan. Ano, hindi mo pa nakita ang nobya mo na napakalibog? Jay, ang sama mo. Paano mo nasabi iyon tungkol sa akin? Chloe, ang bait ko sa'yo dati. Bakit mo ako ipinagkanulo? Bakit mo ako niloko? Cole, ano kung niloko kita? Tingnan mo ang iyong kaawa-awa at walang pera na sarili. Nagtatrabaho bilang guwardiya sa basurang lugar na ito. Magiging talunan ka, habang buhay. Hindi tulad ni Jay, na ang pamilya ay may negosyo ng jade, mga ari-arian na nagkakahalaga ng bilyon. Tingnan mo ng mabuti. Ito ang bag na ibinigay sa akin ni Jay. 50,000 dolyar. Kahit magtrabaho ka sa buong buhay mo, hindi mo ito kayang bilhin kahit hindi ka kumain o uminom. Mahal, mga bagay na tulad nito, kaya kitang bilhan kahit kailan mo gusto. Sa isang sandali, tratuhin mo ako ng mabuti. Hayaan mo akong subukan ang bagong posisyon na iyon at bibilhan kita ng isa pa. Ang sama mo. Nandito pa rin ang talunang ito. Chloe, hindi ako makapaniwalang napakamura mo. Talunan, binigyan ba kita ng pahintulot na magsalita? Sinira mo lang ang mood ko. Galit ako. Lumuhod ka at humingi ng tawad ngayon din. O papatayin kita. Narinig mo iyon? Bilisan mo at lumuhod kay Jay at humingi ng tawad at baka mabuhay ka. Nahuli ko kayong dalawang naglalandi at gusto mo akong lumuhod? At ang tapang mo pang magsalita, sasabihin ko sa'yo, lumuhod ka at humingi ng tawad ngayon din. At panoorin mo ako na magsaya kasama ang babae mo. Kapag tapos na akong magsaya, baka bigyan kita ng ilang mumo. Ang maliit na bagay mula kay Jay ay sapat na sa ilang buwan mong sahod. Ang maging alipin ni Jay ay isang karangalan para sa'yo. Ito ay sobra na. Lalabanan kita. Ang tapang mong saktan ako. Sasabihin ko sa'yo, 7 o 8 taon akong nagtaekwondo. Kaya kitang durugin gamit ang isang kamay. Jay, ang galing mo. Itong talunan na ito ay kalaban ka pa. Sobra naman ang tiwala sa sarili. Cole, sasabihin ko sa'yo, mula ngayon, tapos na tayo. Huwag mo na akong hanapin. Sige, dahil nag-break na tayo, ibalik mo sa akin ang pera para sa operasyon ng tatay ko. Bayaran mo. Anong utang ko sa'yo? Basurang dukha ka? Noong isang linggo, dinala kita sa ospital para makita ang tatay ko. Humingi ka ng regalo para sa pagkikita ninyo. Pinilit mo ang tatay ko na bigyan ka ng pera. Ibinigay niya sa iyo ang pera para sa operasyon niya. Kaya, ibalik mo. Cole, wala ka na bang pera at naging pulubi ka? Ang regalong ibinigay mo sa akin ngayon ay gusto mo pang bawiin? Hindi ko pa binabanggit ang nasayang na panahon sa mahigit 1 taon ng aking kabataan. Ngayong nag-break tayo, hindi na ako humihingi ng kabayaran sa mga nasayang kong taon sapat na iyon. Hindi pwede. Kailangan mong ibigay sa akin ang pera ngayon. Kailangan ng tatay ko ang perang ito para sa operasyon. Kailangan ng tatay ko ang perang ito para sa operasyon. Jay, tingnan mo siya. Naglakas loob kang hawakan ang babae ko? May lakas ka pa ng loob na humingi ng pera? Kung mabuhay man o mamatay ang tatay mo, walang kinalaman sa akin. Mga taong katulad mo, nakatira sa ilalim ng lipunan. Ang pinakamababa sa mga mababa, basura, basura. Kung ganoon, mamatay ka na lang. Tama. Ibabalik ko ito sa iyo. Sabi mo ito ay isang jade na kuwintas na ipinamana ng iyong mga ninuno. Akala ko may halaga ito. Sige, umalis na tayo. Tingnan natin ang paligid ng antigong pamilihan na ito. Bibilhan kita ng pulseras. Ngayong gabi, magkuha tayo ng silid sa hotel. Gusto kong subukan ang bagong posisyon na iyon. Jay, ang sama mo. Palagi kang nag-iisip ng mga paraan para pahirapan ako. Hindi ba iyon ang gusto mo? Ikaw, na maliit na pokpok? Ako, isang ina po ng pamilya Yang
ay nahulog sa ganitong kalagayan. Ipapamana ko sa iyo ang banal na mata at ang pinakamataas na kanon ng medisina. Pahalagahan mo sila ng mabuti. Talagang mayroon akong hindi kapanipaniwalang mata. Subukan natin. Ito ay isang antigong inkstone mula sa huling Ming at unang Qing. Medyo sira na. Halagang $200,000. Porselana na asul at puti, pekeng mula sa panahon ng Republika. Napakahusay ang kondisyon. Halagang $150,000. Isang pintura ni Zhang Daqian. Sayang, peke ito. Halagang $3,000. Isang florera mula sa dinastiyang Ming. Ito, sira na ito. Noong una, halaga itong $5,000,000. Ngayon, wala ng halaga. Sa galing ng mata ko, magtatagumpay ako. Jay, Chloe, kayong dalawang walang kwenta. Maghintay kayo. Ginoo, ang florera na in-order ko para sa aking lolo, dumating na ba? Huwag mag-alala, Miss Bianca. Handa na ang lahat. Ginoo, bakit wala kang damit? Ang ganda ng katawan mo. At sino ang magandang ito? Mas kahanga-hanga pa ang kanyang katawan. Yang Chen, walang kwenta kang tao. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Kung patuloy mo akong titigan ng ganyan, ako'y dudukitin ko ang mga mata mo. Anong nangyayari? Pasensya na, Ginoo. Sinira mo ang florera na in-order ko para sa aking lolo. Pasensya na, babayaran ko ito. Babayaran mo ng ano? Ito ay nagkakahalaga ng 5 milyon. Isang security guard. Paano mo ito babayaran? Miss Bianca, Miss Bianca, may sakit ka. Kailangan mo ng paggamot ngayon din. Ang tapang mong insultuhin ako. Col. Ang tapang mong insultuhin si Miss Bianca. Hindi ko siya ininsulto. Siya talaga ay may sakit. Hindi siya dapat ma-stress. Kung hindi, maaaring nasa panganib siya. Tumahimik ka. Ikaw ay isang security guard. Kailan ka pa naging marunong maggamot ng sakit? Miss Bianca, kumalma ka. Huwag kang makinig sa gunggong na ito. Walang kwenta ang sinasabi niya. Ito ay gumastos ng lahat ng aking ipon. Binili para kay lolo. Ikaw, sinira mo ako. Miss Bianca, hindi. Tatawag ako ng ambulansya. Hintayin mo ako. Matagal na depresyon. Ngayon, siya ay nagkaroon ng seizure. Nagbabanta ng buhay. Miss Bianca, patawarin mo ako. Ay naku. Nasa 20 minuto pa ang ambulansya. Ang lolo ni Bianca, si Ginang Sheila, ang pinuno ng pamilya Sheila. Kung malaman niya na may nangyari kay Bianca habang kasama ko siya, tapos na ako, di ba? Buwisit ka, mamamatay ka na, at nangingialam ka pa kay Miss Bianca. Jane, wag muna magsalita. Kung hindi natin siya ililigtas ngayon, mahuhuli na. Huwag kang magsalita, bitawan mo na siya. 3 taon kang security guard dito. Kilala kita sa loob at labas. At sa tingin mo makakapagligtas ka. Ano ka ba? Gising na siya. Buwisit ka. Ang kapal ng mukha mo. Sinamantala mo ako. Bianca, iniligtas kita. Iniligtas ako? Ano? Mas gumaan nga ang pakiramdam ko. Dati, ang dibdib ko ay laging mahigpit. Pero ngayon, nawala na. Talagang iniligtas mo ako. Miss Bianca, totoo iyan. Iniligtas ka ng buwisit na ito. Hindi ko rin inaasahan iyon. May kakayahan din pala siya. Bianca, ang iyong kalagayan ay naagapan na. Pero para tuluyang gumaling, kailangan pa ng karagdagang gamutan. Kung hindi, So, ang unang gamutan ay kailangan lang hawakan ang tiyan ko? Kung kailangan ng malalim na gamutan, hindi ba mawawala ang pagkabirhen ko? Salamat sa pagligtas mo sa akin, pero ang karagdagan sa paggamot, hindi ko na kailangan. akala mo ba pervert ako? Isang purong lalaki tulad ko? Nabasag ang florera. Ngayong gabi ay ang birthday banquet ng lolo ko. Ano ang gagawin ko? Binibining Bianca itong ating antique market, maraming magagandang bagay. Pipili ako ng iba para sa iyo. Isang, siguradong magpapasaya sa lolo mo. Pero ang florera na ito ay nagkakahalaga na ng 5 milyong piso. Wala na akong pera para bumili ng iba. Hindi ba ikaw ang panganay na dalaga ng pamilya Sheila? Paano ka naging broke? Pinipilit ako ng lolo na magpakasal sa iba. Tumanggi ako. Kaya pinutol niya lahat ng pondo ko. Dati akong gustong bigyan siya ng florera para pasayahin siya, sana mabago ang isip niya.
Pero ngayon lahat ay sira na. Binibining Bianca na basag ang florera na ito dahil sa akin. Dapat ako ang magbayad. Kaya hayaan mo akong dalhin ka para pumili ng mas magandang regalo sa kaarawan. Col, pwede mo bang itigil ang pagyayabang? Ikaw ay ganito ka-broke. Ano ang gagamitin mo para bumili ng regalo? Simula nang makuha ko ang aking pambihirang mga banal na mata, sa tingin mo ba ay magkukulang ako ng pera? Jane, narinig ko na ang ating antique market ay may lihim na lugar ng pagsusugal ng bato. Pwede mo ba akong dalhin doon? Gusto mo pa ring sumugal sa bato? Ito ang pinakamalaking pugad ng pagsusugal ng bato sa bayan ng Tabing Ilog at ang boss sa likod nito ay walang iba kundi ang bayan ng Tabing Ilog pinuno ng nangungunang pamilya, ang pamilya Reyes Zion. Siya ba? Zion konektado siya sa parehong ilalim ng lupa at lehitimong mundo. Siya ang pinakamalaking tao sa bayan ng Tabing Ilog. Ang pagsusugal ng bato ay isang malalim na laro. Magkanong pera ang dala mo ngayon? Mayroon akong dala kabuuang 5,000 piso. 5,000? Naglakas loob ka bang sumugal sa bato na may 5,000 lang? Baliw ka ba? Cole, siguro dapat na lang tayong sumuko. Hindi madali para sa iyo ang mag-ipon ng pera. Tungkol naman sa lolo, maiisipan ko ang isang bagay. Huwag mag-alala, siguradong mananalo ako. Amo, magkano ang batong ito? Ang isang iyon ay mababang uri na magaspang na bato, 3,000. Hoy, hindi ba iyon? Ang dukhang security guard, naglakas loob kang pumunta para sumugal sa mga bato. Sinusubukang yumaman ng isang gabi. May swerte ka ba? Jay, Chloe, kayo na naman. Mukha kang malungkot? Ang pambubugbog na iyon? Hindi sapat para sa iyo? Pero, sa tabi ng talunan na ito, mayroon palang 2 magaganda. Mga binibini, hayaan ninyong sabihin ko sa inyo. Huwag kayong magpalinlang sa talunan na ito. Sinabi ba niya sa inyo na dadalhin kayo para sumugal sa mga bato? Para magmulat ang inyong mga mata? Isang mahirap na tao tulad niya, kahit sa pagsusugal ng bato. Ang kaya lang bilhin ay ang pinakamura, mga basurang magaspang na bato, talagang hindi sapat. Para mapatawa ang mga tao nang malaglag ang kanilang mga ngipin, ha ha ha. Ang ganitong uri ng basurang magaspang na bato, hindi kailanman magbibigay ng jade. Mga binibini, kung gusto ninyong matuto ng pagsusugal ng bato, maaari ko kayong turuan. Yang Chen, sigurado ka ba na ang batong iyan ay magbibigay ng jade? Amo, ito. Hiwain ito. Lumalabas ang jade! Tagumpay! Tagumpay! W! Nakakuha nga si Cole ng jade sa batong iyon. Ang galing mo. May jade pala ang basurang iyon? Basura ito. Ito ay nagkakahalaga ng di hihigit sa 10 hanggang 20,000 dolyar. Tingnan mo ang sarili mo sa basurang iyan. Kumikita ka lang ng 10 hanggang 20,000 at masaya ka na. Tingnan mo ang mga ito sa aking kamay, ang mga walnut na binili ko lang. Ang halaga nila ay 30,000 dolyar. At kahit 30,000 dolyar ay para lang sa aking aso, nguya-nguyain. Ikaw, kumikita ng 10 hanggang 20,000 ay tuwang-tuwa, nakakaawa naman. Siguradong maghihirap ka habang buhay. Tama si Jay. Ang kalidad ng jade na ito ay nagkakahalaga lamang ng 20,000 dolyar sa resale market. 20,000 lang? 20,000, sige, ibebenta namin ito. Naglalaro sa basurang ito at umaasang kikita ng malaki. Managinip ka. Isang mahirap na hangal na tulad niya ay angkop lamang bumili ng ganitong klaseng basurang magaspang na bato. Mawawalan siya ng pera pagkatapos ng ilang bili. Iyak ng iyak, haha. Sino nagsabing ang mga top grade na bato lamang ay makakagawa ng top quality na jade? Kahit ang mga low grade na magaspang na bato, makakakuha ako ng pinakamagandang jadeite mula sa kanila. Basura ka. Tigilan mo na ang pangarap mo. Nakaswerte ka minsan at akala mo master ka na sa jade. Alam mo ba kung gaano kahirap? Maghanap ng top quality na Ano bang jade. mahirap doon? Dahil lang hindi mo kaya. Hindi ibig sabihin hindi ko rin kaya. Hindi ko kaya. Lumaki ako sa paligid ng jade. Wala kang kwenta. Gusto mong makipagkompetensya? Tuturuan kita ng leksyon. Sa ano? Sa sugal ng jade, syempre. Tingnan natin kung magmamakaawa ka. Binata, pinapayuhan kita na huwag kang padalos-dalos. Si Sir Jay ang tagapagmana ng Kong Jade Kumpanya. Expert siya sa jade. Hindi mo siya katapat. Sige, tataya ako. Pero kapag natalo ka, gusto ko yung mga walnuts na hawak mo. Ang mga kabataan hindi alam ang hangganan. Kapag talo ka ng todo,
Huwag kang iiyak. Amo, wag mo nang sayangin ang salita mo sa talunan na to. Mga tulad niya, walang kakayahan at sobrang yabang, nararapat lang na matalo. Gusto mo ang mga walnuts na to? Ninanais mo ang bagay na ibibigay ko lang sa aso. Ang buhay mo ay mas mababa pa ang halaga kaysa sa aso. Haha, tigilan mo na ang kalokohan. Sasali ka ba o hindi? Akala mo takot ako sa'yo, pero wala kang pera? Nakakatawa? Ano bang pwedeng itaya mo? Gayunpaman, ang dalawang magaganda sa tabi mo ay top-notch. Uy, kung matalo ka, pahigain mo sila sa akin. Deal? Huwag kayong mag-alala, mga binibini. Sa akin, Jay, mabubuhay kayo sa magandang buhay. Bawat gabi parang nobya, haha. Jay, ano bang sinasabi mo? Ano, natatakot ka? Kung natatakot ka, aminin mo na ang pagkatalo. Pagkatapos, lumuhod ka at humingi ng tawad. Gumapang ka na parang aso. Tama na. Kailangan mo ba siyang apihin ng ganito? Gago, Cole. Sabihin mo sa akin ang totoo. Sa tingin mo ba talaga kayang talunin siya? Sigurado ako na kaya ko siyang talunin. Pero hindi kita magagamit bilang pusta. Okay lang. Sasama kami sa pusta. Okay lang. Sasama kami sa pusta. Pero kung matalo ka, kailangan mong lumuhod at yumuko para humingi ng tawad. Isama mo ako. Kailangan mo ring lumuhod at humingi ng tawad sa akin. Talagang hinahangaan ko ang tapang ng dalawang binibining ito. Cole, kailangan kitang pasalamatan sa pagdadala ng dalawang napakagandang babae sa akin. Malapit ka nang umiyak. Patriarka, ano ang nagdala sa iyo rito? May nagsusugal sa bato. Sige lang, nanunood lang ako. Patriarka Zion, dumating ka nga? Naku, nandito si Zion. Hindi na tayo pwedeng umatras ngayon. Cole, umaasa kami sa iyo. Kung matalo ka, tapos na tayo. Boo. Ito bang bato ay para sa bilihan? Nagbibiro ka ba? Basurang bato ito mula sa minahan. Inilagay ito sa ilalim ng mga hilaw na bato bilang proteksyon sa transportasyon. Inilagay ko ito rito at itatapon ko ito mamayang gabi. Hindi mo naman bibilhin para tumaya sa Jade, di ba? Gusto ko ito. Sabihin mo ang presyo. Bahala na. Sa'yo na. Pero kapag pinutol mo ito, ang basurang bato, kailangan mong kunin at itapon sa basurahan. Cole, nandito ka ba para mamulot ng basura? Hindi ako makapaniwala sa'yo. Cole, anong ginagawa mo? Hoy, huwag mo kaming idamay sa gulo. Kung matalo tayo sa pustahan, tapos na tayong lahat. Bianca, magtiwala ka sa akin. Ang batong ito, tiyak na magbubunga ng pinakamataas na kalidad ng jade. Kung gusto mong mamatay, tutulungan kita. Kukunin ko po ito. Matalas ang mata ko. Ito ang hari ng batch na ito. Pero medyo mahal. 1,000,000. Ang 1,000,000 ay baon ko lang. Eto, iswipe ang card. Hiwain mo na po para sa akin ngayon. Gusto kong ipakita sa talunang ito kung gaano ako kahusay. Nakakuha si Jay ng berdeng hit. Ito ay Ice Jade na nagkakahalaga ng 10,000,000. Jay, ang galing mo. Gumawa ka ng 10,000,000 ng ganyan lang. Kaya pala ikaw ang tagapagmana ng Kong's Jade House. Itong sugal sa magaspang na bato. Ang ganda. Nakita mo yon, basura? Bakit hindi ka nalang umamin? Natalo ka. Hindi pa nahihiwa ang bato ko. Akala mo panalo ka na. Yung basurang pinili mo, anong magagawa ng paghiwa? Sa tingin ko ikaw, naghahanap ka lang ng kahihiyan. Sigilan mo ang pagmamagaling, talunan. Sumuko ka na ngayon. Huwag kang magmadali. Sandali, magsisisi ka sa lalong madaling panahon. Hiwa po dito sa linyang ito. Nagpapakita ka pa rin? Dapat lumuhod ka na at umamin na talo ka. At ang babae mo, kukunin ko rin siya. Mag-e-enjoy tayo. Ganda, bibili ako ng ilang sexy na medyas. Mag-usap tayo ng masaya. Ano sa tingin mo? Ha ha ha. Diyos ko! Ito ay... Emperador Dragon Dugo Verde. 1 sa milyon. Zion, itong Emperador Dragon Dugo Verde. Magkano ang halaga nito? Bastos pag-usapan ang pera. 1 beses sa 1,000 taon. Emperador Dragon Dugo Verde. Ang pinakamaganda sa pinakamaganda. Kung kailangan kong lagyan ng halaga, ang pirasong ito ay nagkakahalaga ng 100,000,000. Si Yang Chen ay tumama sa jackpot. 100,000,000? Imposible. Basura ka.
Paano mo nakuha ang ganyang kayamanan? Duda ka sa akin? Hindi. Zion, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Amo, itong bato ay atin. Hindi natin pwedeng ibigay iyon sa batang iyon. Kalokohan. Ganito ba ang negosyo ng pamilya Reyes? Ako, Zion, hindi ako mapapahiya dahil dito. Binata, ngayon, napamulat mo talaga ako. Gusto ko talaga itong bato. Kung handa ka, magbabayad ako ng 100,000,000. Pagkatapos, ibenta kay Zion. Jay, natalo ka. Ano ang magaling sa'yo, bastardo? Swinerte ka lang. Ang swerte ay bahagi ng lakas. Ikaw. Ang taya ay taya. Oras na para magbayad. Sige, sa totoo lang, binibili ko yun para sa aso. Ngayon ibibigay ko na sa'yo. Aso ka. Eto, kunin mo. Tara na. Jay, sinabi ko sa iyo na pagsisisihan mo yan dahil wala kang ideya sa halaga nito. Ano? Isang diagram ngang, bagwa? Anong diagram ng Taiji Bagwa? Ito. Maaaring ito ay ang maalamat na Taiji Tianzu. Ito ang maalamat. Isa sa mga kayamanan ng kaliwanagan ni Zhang Sanfeng. Ito ang paborito niya sa kanyang mga huling taon. Nawala ito noong dinastiyang Ming. Sino ang mag-aakala na nakatago ito sa loob ng isang pares ng mga walnut? Ito ay isang napakabihirang kayamanan. Kung ito ay mapupunta sa auction, ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1,000,000,000. Yang Chen, ano pa ang maaari mong ibigay sa akin bilang sorpresa? Mahal, ibigay mo na lang sa akin ito, Taiji Tianzu. Hindi ba gusto mo lagi na matulog sa akin? Basta, ibigay mo sa akin, matutulog ako sa'yo ngayong gabi. Sisiguraduhin kong. Napaka-komportable ka. Nasusuka ako sa pagtingin sa iyo. Yan ang kayamanan ko. Isuli mo. Kong Jie, taya ay taya. Yan ang mga patakaran. Hindi mo alam ang halaga. At ngayon gusto mong nakawin ang skybid na ito? Kahit ano, talagang hindi ako magbabayad. Ito ang bakuran ng pagsusugal ng bato ng pamilya Reyes. Hindi lang ikaw, pati ang tatay mo dumating. Hindi siya maglalakas loob na manggulo dito. Kayo tatlong gunggong, tandaan mo ito. Maaga o huli, babayaran ko kayo bawat sentimo may interes. Tara na. Cole, itong pares na Tai Chi Sky Beads. Gusto mo bang ibenta? Bibilhin ko sila ng 1.2 bilyon. Zion, ang mga butil na ito, may iba akong plano para sa kanila. Hindi ko muna sila maibenta sa iyo. Sige, kung magdesisyon kang ibenta, ipaalam mo sa akin agad. Cole, ang galing mo! Ang dami mong pera sa maikling panahon. Isang hiwa, mahirap ka. Isang hiwa, mayaman ka. Isang hiwa, basahan. Yan ang pagsusugal ng bato. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa susunod na segundo. Cole, maging totoo ka. Paano mo nalaman na ang basurang piraso ay may Dragon Blood Imperial Green? At paano mo natuklasan ang pares na Tai Chi Sky Beads? Sekreto yan. Ayaw mong sabihin, ha? Sige na, ang charming ko talaga. Hindi ko ba kaya ang isang batang basagulero na tulad mo? Sa bandang huli, malalaman ko ang mga sikreto mo. Lahat ng iyon mula sa iyo. Bianca, may pera na ako ngayon. Kunin mo ang lolo mo. Kunin mo ang lolo mo. Isang magandang regalo sa kaarawan. Amo, gusto naming pumili ng antigo. Ano ang mabibigay ko sa inyong dalawa? Cole? Ikaw pala, walang pera na talunan. Cole, sino ito? Oh, itong magandang babae. Ang pangalan ko ay Fidel Zandro. Kaklase ko si Cole noong high school. Ngayon, ako ang may-ari ng antigong tindahang ito. Hindi masama, di ba? Nagbukas ka ng napakalaking antigong tindahan. Kahanga, hanga, hanga. Hanga, hanga. Sino ka para humatol sa akin? Tingnan mo ang sarili mo. Tingnan mo kung ano ka na. Isang security guard na pumupunta sa antigong tindahan. Nag-iisip na bumili ng mga antigo. Oo, narito ako para bumili ng isang bagay. Magkano ang florera na ito? Itong florera, ito ang aking pinakamahalagang pag-aari. Ito ay isang kayamanan na minana mula sa dinastiyang Ming. 2,800,000. Kaya mo bang bayaran? Bagsak. Isa itong tunay na insensaryo ng Xuande. 1,250,000. Hindi mo pa rin kayang bilhin. Cole, huwag kang magpapalaki ng ulo sa akin. Alam ko ang buong kwento mo. Wala kang kayang bilhin kahit isa. Nandito ka ba para lang tumingin? O para lokohin ang babaeng kasama mo? Bianca, Buddhist ba ang lolo mo? Paano mo nalaman? Mula nang humina ang kalusugan ni Lolo, palagi siyang nagsusunog ng insenso at nagdarasal. Mabuti, Buddhist siya. Ho, itong figuri ng kabayong Tang Sangkai. Magkano ito? Hoy, ito? Isa lang itong. Hoy, ito? Isa lang itong gawa-gawa. Walang halaga. Isang taong bagsak na tulad mo ay pwedeng tumutok sa basurang ito. Kung gusto mo talaga, ibebenta ko ito ng mura, $10,000. Sige, kukunin ko. Pakibalot para sa akin. Bianca, itong bagay talagang magpapasaya sa lolo mo. Cole, ibibigay mo ito kay Lolo? Masyadong mura ito. Hindi ko ito pwedeng ibigay bilang regalo. Bianca, magtiwala ka sa akin. Itong bagay, talagang magpapasaya sa lolo mo. Binibini, mas mabuting tumigil ka sa pakikipag-date sa talunan na ito.
Nakakahiya talaga. Sumama ka sa akin mamaya. Ilalabas kita para magsaya. Kung pumayag ka, maaari kang pumili ng kahit ano sa tindahan ngayon at ibibigay ko sa iyo. Malapit ba tayo? Bakit ka nakikialam? Uy, ganda. Huwag mong itulak. Anong mapapala mo sa talunan na yan? Ang isang babae ay dapat kasama ng isang mayamang tulad ko. Juang, ang ginintuang palaka na pinagawa ko sa iyo. Handa na ba? Master Zion, pumasok ka. Handa na lahat. Tingnan mo. Hindi masama. Marco, bayaran mo siya. Sandali, Master Zion. Itong ginintuang palaka, mungkahi ko huwag mong bilhin. Gusto mong mamatay, bata? Kapag bumibili si Master Zion, sino ka para makialam? Yang Chen, ingatan mo ang bibig mo. Master Zion, pakinggan mo ang payo ko. Kung ayaw mong mamatay, ibaba mo ito ngayon din. Yang Chen, bakit nagsasalita ka pa? Humingi ka ng tawad kay Master Zion. Ngayon, Binata, kahit na ikaw kanina ay humanga ako sa iyo. Pero kapag ako, Zion, ay bumibili, ayaw ko sa mga taong nagsasabi sa akin kung ano ang gagawin. Master Zion, ako si Bianca, mula sa pamilya Shiala. Pakiusap, huwag mo siyang pansinin. Ako na ang humihingi ng tawad para sa kanya. Bata, sige, sabihin mo sa akin, bakit hindi ko dapat bilhin ang ginintuang palaka na ito? Kung hindi mo masabi, huwag mo akong sisihin kung ipahiya kita, ha? Ang ginintuang palaka na ito ay may marumi sa loob na hindi mo mapipigilan. Inihanda ko para kay Master Zion isang bagay. Paano magkakaroon ng marumi? Patuloy kang magsalita ng kalokohan at papatayin kita. Master Zion, huwag mo siyang pakinggan. Ang go, na ito ay nagsasalita ng walang kwenta. G, go! Anong ginagawa mo? Tigil! Anong nangyayari dito? Lord Zion, wala akong ideya. Malaki ang binayad ko para dito. Wala siyang kakayahan para doon. Malamang hindi niya alam. Sa tingin ko, dapat suriin ni Lord Zion ang sarili niyang mga tao. Marco, imbestigahan mong mabuti. Opo. Binata, hindi ko inaasahan na napakagaling mo. Ako, Zion, umaamin ng pagkatalo. Swerte lang ang asong yun. Lord Zion, huwag kang maloko sa kanya. Ako, Zion, ayaw ko kapag may pumapasok sa sasabihin ko. Marco, sampalin mo siya. Lumabas ka dito. Opo. Binata, ngayon ay tinulungan mo ako na maiwasan ang isang sakuna. Ako, Zion, laging nagbabayad ng utang. Ayaw kong may utang na loob. Sabihin mo, pera o katungkulan, kaya kong ibigay sa'yo. Yang Chen, malapit ka nang umangat. Ito ay pabor ni Lord Zion. Lord Zion, kung may oras kayo, suggest ko na pumunta kayo at magpa-check up sa oncology hospital. Baka hindi pa huli ang lahat. Kung hindi kayo tatagal ng ilang buwan. Sinasadya mo na, di ba? At naglakas loob ka pang samping si Mr. Zion. Gusto mo bang mamatay? Binata, nagpapacheck up ako bawat taon. Dahil ayaw mong mapautang sa akin, Zion, ay tatahimik na lang ako. Binata, mas mabuting mag-ingat ka. Bata, huwag kang walang utang na loob. Sa susunod, huwag na kitang makita. Master Zion. Baliw ka ba? Na-offend mo si Zion? Kilala siya sa pagbabalik ng utang na loob at paghihiganti. Kailangan mong humingi ng tawad sa kanya agad. Bianca, huwag kang mag-alala. Darating si Zion para magpasalamat sa akin. Sinabi mo lang na hindi maganda ang lolo mo. Anong problema niya? Simula noong nakaraang taon, si Lolo ay nagkakaroon ng bangungot at nagsasalita sa kanyang pagtulog buong araw. Nilalamig ang buong katawan, pero pumunta siya sa ospital at wala silang nakita na mali. Kaya si Lolo ay gumugugol ng kanyang mga araw sa pagsunog ng insenso at pagdarasal kay Buddha. Bianca, sa tingin ko alam ko kung ano ang problema ng lolo mo. Baka kaya ko siyang gamutin. Talaga? Yang Chen, kaya mong magpagaling ng tao? Kung gagamutin mo ang lolo ko, tiyak na hindi niya pilitin akong pakasalan ang lalaking iyon. Tara na ngayon. Mahuhuli tayo sa handaan ng kaarawan ng matanda. Ipaalam kay Director Zhao. Ayusin mo ang full body check-up para sa akin. Master, naniniwala ka ba talaga? Sa kalokohan ng batang iyon? Matatalas ang mata ng batang iyon. Mas mabuti ng sigurado kaysa magsisi. Magpa-check up ka na lang. Oo. Lolo, late na kami. Lolo, late na kami. Talagang hindi ito katanggap-tanggap. Ngayon ang birthday banquet ni Lolo at dinala mo talaga ang isang random na tao. Tingnan mo ang kanyang marungis na itsura. Saan kaya pinulot ni Bianca ang isang mabahong pulubi? Ang hapunan ng pamilya Shiela natin ay hindi para sa kung sino-sino lang. Isang kuripot na tulad niya na pumunta rito ay dumudumi lang ng hangin natin. Kalayaan ko kung sino ang dadalhin ko. Tingnan mo ang sarili mo, isang dukha. Bakit hindi ka tumingin sa salamin? At isipin mo na karapat-dapat kang pumunta sa kaarawan ni Lolo. Kung karapat-dapat ako o hindi ikaw ang magpapasya. Pumunta ako ngayon dahil kay Bianca. Wala kang karapatang utusan ako. Ikaw na masakit ang dila. Hayop ka.
Ano ba ang pinagtatalunan ninyo? Hindi ba ninyo gusto ipagdiwang ang aking kaarawan? Ngayon ang birthday banquet ni Lolo. Sana hindi dumating ang iba na walang dala. Siyempre hindi ako dumating na walang dala. Narinig ko si Ginang Sheila ay mahilig sa mga bihirang kayamanan. Naghanda ako ng isang bihirang kayamanan para ibigay kay Ginang Sheila. Isang dukha na tulad mo ay naglakas loob na mag-alok ng bihirang kayamanan. Wala kang kwenta. Sabi mo naghanda ka ng bihirang kayamanan? See, lakas loob mo bang makipagpaligsahan sa akin, Chulanga? Kung matalo ka, luluhod ka at dilaan mo ang aking sapatos hanggang malinis. At pagkatapos ay lumayas ka. Paano kung matalo ka? Kami matatalo. Nakakatawa. Kung matalo ako, gagawin ko ang lahat ng sabihin mo. Sige, makikipagpaligsahan ako sa'yo. Kung matalo ka, luluhod ka at hihingi ng tawad kay Bianca. Sang-ayon. Ginang Sheila, ngayon, mangyaring maging saksi namin para hindi makapag-atras ang dalawang talunan na ito. Bianca, si Felix ay palaging nagkukwento tungkol sa'yo. Tinatanggihan mo si Felix. Ayusin natin ito ngayon. Kung matalo ka, susundin mo ang desisyon ng pamilya. Sige, Bianca. Anong regalo ang ihanda mo para kay Ginang Sheila? Ipakita mo. Ipakita. Hahaha, akala ko isang mahalagang kayamanan, pero isang mababang uri lang na kabayong tang tricolor. Ginang Sheila, ang palamuting ito na kabayong tang ay isang makabagong replika lamang. Wala itong halaga. Sa bawat disenteng bahay sa bayan, makikita mo iyan sa sala. Ang lalaking ito malamang nagdala lang mula sa kanyang bahay. Hahaha, Lolo, sa iyong kaarawan, ang dalawang ito ay nagdala ng basurang ito para lokohin ka. Nakakatawa talaga. Lolo, palayasin mo na sila. Ikaw na walang hiya. Nandito ka ba ngayon dala ang basurang ito para insultuhin ako? Lolo, hindi ako ganyan. Gumagawa ka pa rin ng dahilan. Sa palagay ko alam niya na hindi mo kaya ang magalit. Kaya sadyang nagdala siya ng talunan at itong basurang bagay para galitin ka. Ivy, huwag kang mag-imbento. Ako? Nag-iimbento. Ikaw, ang walang galang na apo, ang nagbigay kay Lolo ng basurang ito. Troy, ilabas mo ang regalo natin sa kaarawan. Hayaan mong makita ng dalawang talunang ito. Lolo, hayaan mo akong ipakita sa iyo ang regalong dala ko. Mahilig si Lolo sa mga antigong florera. Pinabili ko ang florerang ito na estilo Ru sa halagang $5 milyong. Aha, mabuti, mabuti. Ikaw talaga ang mabuti kong manugang na apo. Nakita mo yon, talunan? Itong isang florera ko ay katumbas ng isang buong bodega ng iyong mga basurang palamuting kabayong tang tricolor. Ano ang meron ka para makipagkompetensya sa akin? Lumuhod ka at dilaan ang sapatos ko. Talunan. Kung mabasag mo ang florerang ito, hindi mo kayang bayaran kahit sa iyong buhay. Ibaba mo yan ngayon. Ibaba mo yan ngayon din. Lolo, sa palagay ko, peke ang florerang ito. Basura ka, anong sinasabi mo? Wala kang alam. Alam mo ba kung ano ang ruwar? Kahit anong wear pa yan, pekeng-peke. Hindi magiging totoo yan. Sabi mo, Peke, may ebidensya ka ba? Kung hindi mo mapatunayan ngayon, hindi lang luluhod sa akin. Sasampalin ko pa yang maruming bibig mo. Yang Chen, ano ang nakikita mo? Sabihin mo agad. Nakikita ko ang makapal na patina nito. Malinaw ang kulay, talagang bihirang mahanap. Ano ang batayan mo para sabihing peke? Ginoo, maraming taon ka nang nangongolekta ng antik. May tuturing kang master. Siguradong alam mo na ang Ru ware ay gumagamit ng agata para sa glaze, kaya ang glaze ay may makintab na kinang, at ang crackle pattern sa ibabaw ay pino at siksik. Ito ang dahilan kung bakit nalalampasan ng Ru kiln ang ibang sikat na kiln, nagiging walang kapantay na tuktok sa mga kiln. Ang crackle ng Ru ware ay nalilikha sa ilalim ng mataas na temperatura, ganap na random. Kaya kahit sa mga piraso mula sa iisang batch, bawat isa ay kakaiba. Alam mo lang ang ilang karaniwang kaalaman. Hindi ka na makapagpatuloy, di ba? Sa murang edad na ito, hindi masama na alam mo ito. Pero ang florera na ito, sa tingin ko, perpektong tumutugma sa mga katangian. Basura, tumigil ka sa pagpapanggap. Ang florera na ito ay na-appraise na ng Vice-Presidente ng Jiangning Antique Association at ito ay authentic. Narinig mo yon, basura? Ang kanyang dekadang kadalubhasaan hindi ba mas mahusay kaysa sa basurang tulad mo? Bianca, mabilis na kalad ka rin itong basura at paluhurin siya. Tungkol naman sa pekeng Ru ware na ibinigay mo, ang kailangang lumuhod at yumuko ngayon ay ikaw.
Itong plorera mo. Kailangan kong aminin. Ang galing ng pagkakagawa ng replika. Kahit ang patina ay mukhang totoo. Sayang nga lang. Anong sayang? Yang Chen, sabihin mo na. Pinaantay mo ako ng sobra. Ginang Sheila, tingnan mo. Itong plorera niya, kung itataas mo sa liwanag, dito, 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 at dito, iyan ay 4 na crackle lines. Ang laki at pattern ng crackle ay halos magkapareho, pero malayo ang pagitan, kaya halos hindi mapapansin. Hindi pwede. Sila talaga ay pareho. Peke ang crackle. Nagkamali ako. Binata, maganda ang mata mo. Ngayon, maglalakas loob ka pa bang sabihin na ito ay tunay na Rukiln? Tigilan mo ako sa pagmamayabang mo. Swerte lang, isang bulag na manok nakakita ng butil ng mais. Akala mo ba isa ka ng master? Kahit peke, maganda pa rin ito sa bahay. Itong basurang dinala mo makapal lang sa bahay, walang katulad. Kaya lumuhod ka na at lumabas. Para kang palaka sa ilalim ng balon. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na kayamanan. Sa tingin ko, ang may-ari ng puting jade na Buddha na ito ay sinubukang linlangin ng mga tao noon sa pamamagitan ng paglagay ng layer sa labas ng isang palamuting kabayong tangsangkay. At ang puting jade na Buddha sa loob ang tunay na kayamanan. Sinasabi mong kayamanan na lang basta. Sino ang makakapagpatunay na ito ay kayamanan? Lolo, huwag mong pakinggan ang kalokohan ng talunan na ito. Tumahimik ka. Walang alam. Ito ang pinakamagandang jade na tinatawag na mutton fat noong araw. Ako ay dumalo sa pinakamalaking subasta sa kabisera ng lalawigan. Ang huling lot ay isang estatwa ng puting jade na guanyin. Ito ay naibenta ng mahigit 8 milyon. Ang isang ito ay mas malaki at mas maganda. Gawa ito ng isang dalubhasang manggagawa. Nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10 milyon o higit pa. Mutton Fat Yoda? Imposible iyon. Paano siya nagkaroon ng ganyang kayamanan? Talunan dito, talunan doon. Ngayon, ang regalong ibinigay namin kay Ginang Sheila ay nagkakahalaga ng sino ang nakakaalam kung ilang beses pa kaysa sa peking florera mo. Talo ka pa rin. Buwisit. Sinwerte ka lang sa nahanap mo. Huwag isipin na tatagal ang swerte mo magpakailanman. Sandali. Naalala ko may nagsabi na kung matalo ka, kailangan mong lumuhod at humingi ng tawad sa akin at kay Bianca. Lumuhod at humingi ng tawad. Turn to south. Huwag mo akong tawagin ng ganyan. Pinahiya mo ako ng husto ngayon. Kung gusto mong lumuhod, ikaw na lang. Gusto mo bang lumuhod ako sa inyong dalawang walang kwenta? Wala talaga. Ivy, ikaw na mismo ang nagsabi. Si Lolo ang saksi. Sinusubukan mo bang tanggihan ito? Ivy, sa pagkakataong ito, talagang natalo ka. Lolo, swerte lang itong lalaking ito. Seryoso ka bang gusto mo akong lumuhod sa kanila? Ako ang apo mo. Gusto mo bang hiyain ang pamilya Sheila? Bianca, sa pagkakataong ito, ang regalong ibinigay mo, masaya rin ako. Ang pinsan mo ay miyembro rin ng pamilya Sheila. Sa tingin ko, ang pagluhod ay hindi kailangan. Ginang Sheila, talagang partial kayo. Kung natalo tayo kanina, malamang hindi kayo magsasabi ng ganyan. Buwisit, ang mga usapin ng pamilya Sheila. Mula kailan pa, nakikialam ang mga tagalabas, tulad mo? Lolo, ngayon ang birthday mo. Susundin namin ang sinabi mo. Mabuti. Talagang karapat-dapat na maging apo ko. Lolo, sa totoo lang, dinala ko siya dito ngayon. Hindi lang para magbigay ng regalo. Hindi lang para magbigay ng regalo. Magaling talaga siya sa medisina. Kaya ka pa niyang gamutin. Oo, hindi lang siya marunong sa mga antigong bagay, kundi pati sa medisina. Bianca, si Lolo ay mabait sa iyo. Huwag mong subukan ang swerte mo. Isang batang walang kwenta, tulad nito, na hindi pa lumalaki. Marunong sa medisina. Nakakatawa. Hayaan siyang gamutin si Lolo. Hindi siya karapat-dapat. Hindi sa iyo nakasalalay kung karapat-dapat ako o hindi. Bukod. Ginagawa ko lang ito dahil sa respeto kay Bianca. Kaya ko ginagamot si Ginang Sheila. Hindi basta-basta ang nararapat sa tulong ko. Dumating na si Ginoong Wang. Kaarawan ni Ginang Sheila. Pumunta ako para batiin siya. Mabuti. Napakaalalahanin mo, Ginoong Wang. Bianca, mas gumaganda ka pa mula nang huli kitang makita. Nambobola ka, Ginoong Wang. Bianca, napakahirap kang makita. Pagkatapos ng handaan ngayong gabi, bakit hindi tayo mag-drive? Pasensya na, Ginoong Wang. Hindi ako makakasama ngayong gabi. At ito si Siya, ang aking nobyo. Nobyo? Hindi ka ba nagbibiro sa akin? Itong lalaking ito, mukha siyang mahirap at madungis. Huwag mong sabihing pulot mo lang siya sa kalsada. Isang kung sino lang, para lang inisin ako, bata. Wala akong pakialam kung sino ka. Sabi niya ikaw daw ang nobyo niya. Naglakas loob ka bang umamin? Ang nobya ko?
Ano bang dapat ikatakot sa pag-amin? Ang galing mo, bata. Matapang ka. Malaking problema ang hinaharap mo, alam mo ba? Ginang Sheila, narinig ko na sa mga nakaraang taon, hindi maganda ang kalusugan ninyo. Espesyal akong nag-imbita ng sikat na doktor upang gamutin kayo. Ito ay Ginoong Walter. Ano? Ang propesor mula sa unang ospital ng Jiangnan? Ginoong Walter? Tama. Si Ginoong Walter ay hindi lamang punong propesor ng unang ospital, kundi pati na rin ang personal na doktor ng aming pamilya Santos. Matagal ko nang narinig ang inyong reputasyon, Ginoong Walter. Pasensya na at hindi ko kayo nabati ng maayos. Masyado kayong mabait, Ginang Sheila. Ngayon, inanyayahan ako ni Master Wang upang kayo ay konsultahin. Mabuti. Pinapasalamatan ko kayo sa inyong pagod, Ginoong Walter. Master Wang, huli na kayo. Ang nobyo ni Bianca rito ay nag-aangkin din na isang manggagamot at nais gamutin si Ginang Sheila. Oh, ang basurang ito ay marunong ng medisina? Mukhang medyo bata pa ang kaibigang ito. Maaari ko bang malaman kung sino ang inyong guro? Wala akong guro. Ang aking kasanayan sa medisina ay minana ko sa aking mga ninuno. Sinuri ko ang basurang ito. Siya ay isang pangit na guwardiya. 3 henerasyon ng kanyang mga ninuno ay magsasaka. At siya ay nagtatapang tawagin ang sarili na isang manggagamot. Bah, May lisensya ka ba sa medisina? Wala. Kalokohan. Ang isang tao na walang anumang kwalifikasyon ay may kapal pa ng mukha na gamutin ang mga pasyente. Ito ay sumisira sa reputasyon naming mga doktor. Bianca, kumuha ka ng guwardiya at higit pa riyan. Isang tao walang anumang kwalifikasyon para gamutin si Lolo. Sinusubukan mo bang patayin siya? Ikaw. Wala akong mga lisensya medikal na iyan, ngunit ang sakit ni Lolo. Ako lang ang makakagamot. Oh, ikaw ay isang walang kwenta na may malaking bibig. Isang hamak na guwardiya, hindi man lang marunong magbasa, at naglakas loob kang sabihin na kaya mong gamutin si Lolo. Hindi ka ba natatakot na mabulunan sa sarili mong mga salita? Ginang Sheila, dahil mayroon ka isang banal na manggagamot tulad ni Ginoong Walter dito, alis na ako. Hoy, Ginoong Wang, huwag kang umalis. Dahil narito si Ginoong Walter, paano ko hahayaan ang isang walang kwentang lalaki na gamutin ako? Lolo, si Yang Chen ay talagang may kasanayan. Mangyaring pagkatiwalaan mo ako. Kalokohan. Dalhin ang walang kwentang ito at umalis dito. Ginoong Wang, pakiusap. Ginoong Walter, pumunta at tingnan ang kakaiba kong sakit. Si Ginoong Walter ay nag-practice ng medisina Hindi pa ng siya matagal. Nakakita ng hindi nagagamot na kaso. Hindi pa siya nagkamali. Ang paggamot sa mga pasyente ay hindi bagay sa kahit sinong walang kwenta. Ginoong Walter, pakiusap pumunta at suriin si Ginang Sheila. Hayaan ang bastos na ito na malaman kung ano ang tunay na manggagamot. Ano ba talaga ang sakit ng lolo ko? Oo, Ginoong Walter. Ano ang nalaman mo? Masyado nang mahina ang katawan ng matanda. Base sa aking karanasan, ang iyong haba ng buhay ay wala pang kalahating taon. Ano? Ano ang magagawa natin? Ginoong Walter, hindi matatawaran ang iyong husay sa medisina. Kailangan mong iligtas ang lolo ko. Huwag kang mag-alala. Ang sakit ng matanda ay nangangailangan ng isang dantaong gulang na premium na lingzi at iyon ang makakapagpagaling sa kanya. Ang sakit ng matanda ay magpapahaba ng kanyang buhay ng 5 taon. Itong premium na dantaong gulang na lingzi, saan natin ito makukuha? Ginoong Wang, ang iyong pamilya ay tagabayan ng Tabing Ilog, ang nangungunang pamilya ng medisina. Naalala ko na mayroon kayong isang dantaong gulang na premium na lingzi, tama ba? Maaari ko bang itanong, Ginoong Wang, na ibigay mo ito sa matandang ito? Ang aming pamilya Santos ay mayroon ng isang premium na dantaong gulang na lingzi na makapagpapabuhay sa iyo ng 5 taon. Ngunit bakit mo inaakala na makukuha mo ang aming lingzi? Ginoong Wang, kung ibibigay mo sa akin ang lingzi, papayag ako sa anumang kondisyon. Mabuti. Matanda, alam mo rin na may gusto ako kay Bianca. Ngunit hindi siya pumapayag. Paano kung ganito? Basta, pumayag ka na siya ay makasama ko ng isang gabi. Ibebenta ko sa iyo ang lingzi sa halagang 10 milyon. Pumapayag ka ba? Felix, nanaginip ka. Talunan. Sino ka ba? Felix, huwag kang magsobra. Sobra? Ito ay isang kasunduan. Kung kaya mong bayaran ang Ganoderma, ay sa iyo. Kung hindi mo kaya, patawad na lang. Huwag mo nang isipin. Bianca, bakit hindi ka nalang pumayag sa mga kondisyon ni Ginoong Santos? Sa tingin mo ba talaga ikaw ang panganay na anak ng pamilya Sheila? Sasabihin ko sa iyo, talunan ka talaga. Kumakain at umiinom ng bisagastos ng pamilya ko ngayon, oras na para bayaran ang pamilya ko. Talagang tumatanggi akong tanggapin ang mga ganyang kondisyon. Kung gayon, wala nang usapan. Matanda, hintayin mo na lang mamatay ka.
Bianca, magbihis ka na. Ngayong gabi pupunta ka sa Pamilya Santos. Ito ang pagkakataon mong bayaran kami. Pahalagahan mo. Ako ang apo mo. Hindi ako ang iyong tawaran. Wala ka kundi isang aso sa pamilya ko. Pupunta ka gusto mo man o hindi. Bianca, tama si Ivy? Pumunta ka na lang at samahan si Ginoong Santos. Hindi ko inakala na si Ginang Sheila, para sa isang pangit na ganoderma, ipagbibili pa ang sarili niyang apo. Para lang mabuhay ng ilang taon pa. Talagang walang puso. Ang mga usapin ng Pamilya Sheila, kailan ba naging para sa isang talunan? Gaya mo ang makialam. Mga gwardiya, baliin ang kanyang mga binti. Lolo, hindi mo siya pwedeng hawakan. Ginoong Santos, sa tingin ko, hindi mo dapat sayangin ang ganoong klaseng ganoderma. May malubha ka ng sakit. Hindi ka naaabot ng bukas. Simulan mo nang ayusin ang iyong mga bagay-bagay. Hayop ka. Pakisabi mo sa akin na mamamatay ako. Wala kang kwentang nilalang. Kanina, sinabi ni Ginoong Walter na mahina lang siya. Kailangan lang ng ganoderma para lumakas. Sinusuway mo ba ang kakayahang medikal ni Ginoong Walter? Cole, huwag kang magsalita ng walang katuturan. Hindi ako nagsasalita ng walang katuturan. Ang galing niya sa medisina ay hindi espesyal. Ang Ginoong Santos ay nasa kritikal na kalagayan. Ngayon, ang tanging tao sa mundong ito na makakapagligtas sa kanya ay ako. Oh! Isang walang kwentang nilalang na tulad mo ay nangangahas sabihin na ang aming pamilyang Santos ay hindi magaling ang punong manggagamot. Hindi ka karapat-dapat! Sinasabi ko lang ang katotohanan. Ang antas ng inyong pamilyang Santos ay nagpapahiya lang sa inyo. Sasabihin ko, baka dapat na kayong magsara ng botika. Bobo, patay ka! Masakit ang kamay ko. Bitawan mo ako. Tiniis na kita ng matagal. Pumapatol ka sa babae ko. Ikaw natalo, bitawan mo si Ginoong Wang. Paano mo nagawa saktan si Ginoong Wang? Gusto mo bang sirain ang aming pamilya? Tigilan mo na yan. Yang Chen, kalimutan mo na. Ang mga Santos ay hindi dapat masaktan. Ikaw na basura! Kita mo na ba ang kapangyarihan ng aking pamilya? Akala mo ba'y paborito ka ng mga Sheila? Kahit bigyan kita ng 100 tapang, hindi ka maglalakas loob na hawakan kahit isang hibla ng buhok ko. Ano ang dapat ikatakot sa pagsuntok sa'yo? Hindi ko kailangan ng tulong ng sinuman. Ginoong Wang, okay ka lang? Wala nang satsat. Ikaw na walang kwenta? Naglakas loob kang saktan ako? Ang buong pamilya mo ay mamamatay ng malagim. Ginoong Wang, wala kaming kinalaman diyan. Ginoong Wang, pakiusap, kumalma ka. Umalis ka! Mga patay na kayo. Dahil lahat sa'yo, ikaw na walang kwenta. Mga gwardiya, baliin ang mga binti niya. Ipadala siya sa Pamilya Santos para humingi ng tawad. Bianca, itong talunan na dinala mo. Naglakas loob siyang sumpain si Lolo na mamatay bukas. At ngayon, na-offend niya si Mr. Wang. Mamamatay tayong lahat. Yang Chen, masyado kang pabigla-bigla. Bianca, ako na ang bahala sa pamilya Santos. Pero ang sakit ng matanda. Hindi ako nagsisinungaling. Kung hindi ako papayagan ng lolo mo na gamutin siya, ngayong gabi, magsisimula siyang makaramdam ng ginaw sa buong katawan. Sakit ng ulo, pagkahilo, at magkakaroon ng bangungot buong gabi. Mababaliw siya. Bukas ng umaga, dugo ang uubusin niya. Pagkalipas ng tanghali, babagsak siya at hindi na makakalakad. Pagsapit ng gabi bukas, manghihina ang buo niyang katawan. Kahit ang Diyos ay hindi na makakapagligtas sa kanya. Naglakas loob kang magsalita ng kalokohan? Papatayin kita sa suntok. Kung nagloloko man ako o hindi, malalaman nila bukas. Kung mabubuhay o mamamatay ang matandang ito, hindi nakadepende sa isang talunan na katulad mo na gamutin ako. Umalis ka na dito. Maaari akong umalis. Pero ngayon, kung lalabas ako ng pinto ng pamilya Sheila, huwag kayong lalapit at magmamakaawa bukas para gamutin. Magmakaawa sa iyo? Kung totoo nga ang sinabi mo ako, si Ivy, ay luluhod at magmamakaawa sa iyo. Tatawagin kang tatay. Sige, tandaan mo ang sinabi mo. Bianca, umalis na tayo. Hindi ka aalis. Bianca? Dinala mo itong walang kwenta at inoffend si Mr. Wang. Nagdudulot ng gulo sa ating pamilya Sheila. Kung maglakas loob kang sumama sa kanya, kakalimutan na kitang apo ko. Lolo, ako. Bianca, ang isang lolo na itinuring kang parang bagay at ipinagpalit ka, sa tingin ko, mas mabuting huwag mo na siyang kilalanin, Tara na. Cole, mauna ka na. Ako ay, pagkatapos ng lahat, miyembro ng pamilya Sheila. Hindi ko kayang manahimik lang at panoorin ang pamilya Sheila na magkagulo. Bianca, Cole, huwag kang mag-alala. Ako ay magiging maayos. Umalis ka na. Ano ang mga resulta? Guro, nalaman namin, ito ay isang malalim na nakatagong tumor. Sa kabutihang palad, ito ay natukoy sa tamang oras at magagamot.
Sinabi ng doktor na ang tumor na ito ay karaniwang mahirap matukoy. Hindi talaga ito natagpuan. Kung naghintay pa tayo, baka nawala ka na sa mundo. Tama pala ang batang iyon. Guro, ikaw ay pinagpala ng magandang kapalaran. Sige, ipadala ang lahat ng ating mga tao. Gusto kong mahanap ang aking tagapagligtas at pasalamatan siya ng personal. Opo. Yane? Wala siya sa tindahan. Ano ang ginagawa niya dito? Bakit mukhang may problema si Jane? Hindi. Kailangan kong pumunta at tingnan. Huwag kang mag-alala, Marco. Cole ang pangalan niya. Di ba? Ang dakilang tagapagbigay ng patriarka. Magpapahanap ako agad sa kanya. Walang problema. Halika, Jane. Maupo ka at sabihin mo sa akin. Mangyaring igalang mo ang iyong sarili. Pumunta ako rito para may itanong sa'yo. Umorder ako ng isang batch ng mga produkto dito dati. Ang $2 milyong na utang mo sa akin. Hindi ba dapat ay naayos mo na ito ngayon? Yane. Mag-alala. Ganun pera. Tapusin natin ang inuming ito. At maglaan tayo ng oras para mag-usap. Benyo, pwede na ba tayong mag-usap? Ang pera. Pwede mo na itong i-transfer sa akin ngayon, di ba? Pwede tayong mag-usap. Pero tungkol sa pera, hindi ko pa ito maibibigay sa iyo. Hindi mo pa ito maibibigay sa akin ngayon. Anong ibig mong sabihin? Isa lang akong maliit na negosyante. Kung hindi mo ako bibigyan ng perang ito, ang aming cash flow ay magkakaroon ng problema. Jane, alam mo, sa mga nakaraang taon, lagi kitang nagustuhan. Hiwalay ka na ngayon. Kaya sumang-ayon ka dito. Mula ngayon, sasama ka sa akin. Ang 2 milyon, ibibigay ko ito sa iyo agad. Huwag mo akong hawakan. Anong akala mo sa akin, ha? Sa tingin mo, makikipagtalik ako sa'yo dahil lang sa 2 milyon. Jane, isipin mo muna. Pag-isipan mong mabuti. Kung sasama ka lang sa akin, ililipat ko na agad ang 2 milyon. Hindi mo na kailangang patakbuhin yung panggaganso mong tindahan. Wala nang dapat pag-isipan. Gusto mo akong maging babae mo? Kahit kailan, hindi. Huwag kang umasa na babayaran kita. Benyo, umalis ka na rito ngayon at ibalik mo agad ang pera ko. Kung hindi, isasakas kita sa korte. Anong ginawa mo sa akin? Dro, dinroga mo ako. Jane, ngayon mo lang yun naisip? Huli na. Buwisit ka. Kadiri ka. Jane, sumuko ka na sa akin. Sab mo, pagkatapos ng diborsyo mo, gusto mo raw ng lalaki? Maging babae ka ako? Papanindigan kita gabi-gabi. Hahaha. Bitawan mo ako. Huwag mo akong hawakan. Bitawan mo ako. Buwisit ka. Wala kang hiya. Inalok kitang pera. Ayaw mo tanggapin. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung ano kaya ko. Bitawan mo ako. Saklolo, may tao. Ang lounge na ito, teritoryo ko. Magaling ang soundproofing. Sumigaw ka hanggat gusto mo. Walang darating para iligtas ka. Lintik, hinahanap mo to. Sino ka, bata? Jane, okay ka lang? Jane, huwag kang matakot. Nandito ako. Walang makakapanggulo sa'yo. Saan ka galing, uloy? Hinampas mo ako? Patay ka! Ikaw pala ang nanggulo kay Jane. Ano kung ginawa ko? Magtanong-tanong ka. Buong lugar na ito, teritoryo ko, teritoryo ni Benjo. Ginagawa ko ang gusto ko. Ang magkaroon ako ng interes sa kanya ay karangalan niya. Benjo, ha? Bibigyan kita ng pagkakataon. Luhod ka at humingi ng tawad kay Jane ngayon din. Kung hindi, dadugo ka ngayon. Ginagago mo ako. Bata, ito ang teritoryo ko. Galing ako sa unang pamilya ng bayan ng Tabing Ilog, ang Pamilya Reyes. Mga talunan na katulad mo, hindi ko alam kung ilan ang dinudurog ko sa isang taon. At nangahas kang magbanta sa akin? Hindi ka ba takot na galitin ng Pamilya Reyes? Sige, subukan mo ako. Ano bang dapat ikatakot? Ang Pamilya Reyes? Hindi ako takot sa kanila. Basura! Patay ka! Mga bantay! Mga bantay! Benyo, Yang Chen, anong gagawin natin? Huwag kang mag-alala, Jane. Nandito ako. Mukhang si Ginoong Benjo ay hindi magiging mabait ngayon. mabait, bata? Sabihin ko sa iyo, ako ang masusunod. Hawakan siya. Ngayon, ako ay duduguin ang asong ito hanggang sa mamatay. Wag. Papatayin kita. Tigil? Zion, anong ginagawa mo dito? Master Cole?
Salamat sa pagligtas mo sa aking buhay. Zion, sigurado ka bang tama ang tao? Siya ay binubuhay ng isang babaeng walang hiya. Bulag na mangmang ka. Ito si Master Cole, ang aking tagapagligtas. Ikaw na walang kwentang basura. Pakisabi nga sa akin, bakit mo ginaganyan si Master Cole? Naghahanap ka ba ng kamatayan? Siya ang tagapagligtas ng pinuno ng pamilya, Master Cole. Umalis ka dito. Haharapin kita mamaya, Master Cole. Sa pagkakataong ito, dahil sa iyo, bahagya akong nakabalik ng buhay. Gusto kitang imbitahang kumain, kung may oras ka. Jane, Zion, pag-usapan natin ang hapunan bukas. Aalis na ako. Maghanda ng isang masaganang regalo at humingi ka ng tawad kay Master Cole. Kung hindi ka patawarin ni Master Cole, huwag ka nang bumalik. Cole, nauuhaw na ako. Masama ang pakiramdam ko. Jane, hintayin mo ako. Kukuha ako ng tubig para sa'yo. Cole, ang paraan ng pagligtas mo sa akin ngayon ay napakagwapo. Wag, Jane, wag. Lolo, ano ang problema? Lolo, okay ka lang ba? Nagdilim bigla ang paningin ko. Ngayon, nilalamig ako. Lolo, ito ay ang mga sintomas na binanggit ni Cole. Tama ba? Kung hindi, tayo. Dapat pumunta kay Cole ngayon. At hayaan siyang gamutin ka. Si Lolo ay, ikaw. At iyong talunan ang nagpagalit sa kanya. Paano mo siya mababanggit? Sino ba siya? At ikaw, pinakikinggan mo siya. Gusto mong gamutin niya ako? Hindi pwede. Ivy, tulungan mo ako sa itaas. Jane, okay ka lang ba? Cole, ang galing mo. Gusto ko ito. Tara, gawin natin ulit. Sandali, kagabi. Si Jane ay nilagyan ng gayuma. 7 rounds ako kagabi. Para mabusog siya. Bakit ang libog pa rin niya ngayon? Tingnan ko. Nakita ko. Jane, huwag ka munang gumalaw. Cole, hindi ako yun kanina. Huwag kang maglakas loob na isipin na ako ay ganyang uri ng tao. Jane, sobrang lambot mo. Tigilan mo na. Patuloy ka pa. Jane, buksan mo ang pinto. Bilis, magtago ka. Bumalik na ang dating asawa ko. Dating asawa mo na siya ngayon. Bakit ka pa natatakot sa kanya? Hindi mo alam, siya ay isang mang-aapi, isang salbahe. Makinig ka, magtago ka, umalis ka na. Yane, matagal na akong kumakatok. Bingi ka ba? O ano? May tinatago ka bang lalaki? Bay. Anong lalaki? Wala akong tinatago. Ano ang gusto mo? Hindi ka welcome dito. Hindi welcome? Dati tayong mag-asawa. Huwag kang masyadong malamig. Paano mo nasabi yan? Sabihin mo na. Kung hindi, umalis ka na. Yane, medyo kapos ako ngayon. Nanghihingi lang ng pera pang gastos. Alam ko na. Hindi ka nagbabago. Wala akong pera. Lumabas ka. Lumabas ka. Lumabas ka na. Buwisit, hindi mo ako bibigyan ng pera? Gusto mong mamatay? Lalabanan mo ako? Sinasaktan mo ako? Nakalimutan mo na ba kung paano kita pinalo? Ngayon tutulungan kita para maalala mong mabuti. Tigil! Pakawalan si Jane! Oy, may gwapong lalaki talaga. Papatayin kita ngayon. Hindi iyon. Siya ay guwardiya sa tindahan ko. Buwisit ka. Patanda sa gwardiya. Ang mura mo. Sean, hinahanap mo to. Bitawan mo kamay ko. Bitawan mo na. Jane, okay ka lang? Cole, tara na. Baliw siya. Kayong mga manloloko. Lalaban kayo sa akin? Walang aalis ngayon. Ingatan mo bibig mo. Kung hindi, babasagin ko bibig mo. Babasagin ang bibig ko? Bata, alam mo kung sino ang amo ko? Ang amo ko ay si Benjo, ng East City. Isang tawag lang, at patay ka sa ilang minuto. Tama, Benjo. Takot ka na? Kung takot ka, lumuhod ka. O papatayin kita. Sabihin mo kay Benjo na hanapin ako. Tingnan natin kung lalapitan ako. Matigas pa rin? Tatawagan ko siya ngayon. Tinatawagan si Benjo. Patay ka na. Uy, amo, inatake ako. Sino umatake sa iyo?
Amo, kakatawag ko lang. Paano ka nandito agad? Boss, dumating ka sa tamang oras. Itong walang kwentang magandang lalaki ay masyadong mayabang. Sinaktan ako. At hindi ka man lang iginagalang. Sino ang walang takot na nangahas manakit sa kapatid ko? Halika rito. Sinaktan ko si Benjo. Gusto mo siyang ipagtanggol at humarap sa akin? Ang kapal ng mukha mo, sa harap ng kuya ko, magpasikat. Patay ka ngayon. Sir Cole, pumunta ako ng kusa sa iyong pintuan para humingi ng tawad. Isang maliit na regalo. Mangyaring tanggapin mo. Ikaw, hindi ka ba nandito para suportahan si Sean? Nasa pintuan ako nang makuha ko ang tawag niya. Nakalimutan ko sandali. Pasensya na, Sir Cole. Mali ako. Boss, baliw ka ba? Security guard lang siyang magandang lalaki. Bakit ka natatakot sa kanya? Patayin mo siya. Papatayin muna kita. Ito ay pinagpipitaga ng panauhin ni Sir Zion. Pagod ka na bang mabuhay? Nangahas kang mang-insulto kay Sir Cole? Ano? Siya ay pinarangalang panauhin ni Master Reyes. Master Cole, pasensya na. Hindi ko nakilala ang iyong kadakilaan. Lumabas ka. Huwag ka nang bumalik para guluhin si Jane. Kung hindi, patay ka. At ikaw, kung malaman ko ulit na nambubulas ka, hindi kita pakakawalan. Lumabas kasama niya. Yang Chen. Salamat sa iyo ngayon. Salamat. Jane, huwag kang masyadong magalang. Sabi ni Zion, libre niya tayo ng hapunan. Sabay tayong pumunta. Master Cole, maupo po kayo. Ipakilala kita. Ito ang presidente ng Kamara ng Negosyo ng Itim na Dragon. Yang Chen. Ito ay isang malaking tao sa ilalim ng lupa ng bayan ng Tabing Ilog. Kilalang mapanganib. Presidente Wu, kumusta? Kaya ito ang Master Cole. Siya ang nagligtas ng buhay mo, Zion. Itong batang walang alam? Sobrang galing ba talaga niya? Kaya ba niyang lutasin ang problemang iyon para sa akin? Old Wu, huwag kang magsalita ng walang kwenta. Yang, siya ay talagang bihasang master. Tama na. Tigilan mo na ang pagpaparangal sa batang ito. Hindi ko alam kung paano ka, isang veterano, na naloko ka niya. Pero ako, Drake, pagkatapos ng maraming taon sa larong ito, hindi ako maniniwala sa batang ito. Yang, huwag mo siyang pansinin. Si Old Wu ay may problema kamakailan. President Drake, medyo bata pa ako. Wala akong pakialam kung maniwala ka o hindi. Gayunpaman, bilang kaibigan ni Zion, dapat kitang paalalahanan ng isang bagay. Madilim ang noo mo, may masamang enerhiya na dumidikit sa iyo. Ibig sabihin, lahat ng gagawin mo ay magiging mali. Kung gusto mong mabuhay, itapon mo na ngayon din ang singsing na iyan sa hinlalaki. Kung hindi, patuloy na lalala ang masamang enerhiya at hindi ka magtatagal. Buwisit, nagpapakamisteryoso ka ba rito? Pinisapaalam mo ako. Naghahanap ka ng gulo? Drake, huwag kang magalit. Si Cole ay pinagpipitaganan kong bisita. Presidente Drake, may masamang enerhiya na sa loob mo. Kung hindi mo aalisin ang singsing na iyan, sa loob ng 24 na oras, makakaranas ka ng matinding kapahamakan. Sige, sige. Wala ka talagang takot sa kamatayan, ano? Ngayon, alang-alang kay Zion, palalampasin ko na. Bata, wag mo akong makasalubong muli. Kung hindi, papatayin kita. Alis na ako. Master Cole, tingnan mo. Ang gulo. Huwag mo siyang sisihin. Hindi naniniwala si Presidente Drake. Ito ang kapalarang nararapat sa kanya. Master Cole, ito ang imbitasyon sa auction ng Pamilya Reyes. Kailangan mong dumalo. Lolo, umuubo ka ng dugo. Ito pala ang sintomas na binanggit ni Yang Chen. Magmadali tayo at kunin si Yang Chen dito. Posible bang tama ang talunan na iyon? Lolo, baka dapat nating pumunta sa doktor. Umaga na. Kakagising lang, masyadong tuyo ang hangin. Malakas pa ang katawan ko. Huwag mo akong isumpa. Pero, Tumahimik ka. Ako ay hindi nagtitiwala sa batang iyon. Yang Chen, ang subastang ito ay medyo malaki. Oo, nagtataka lang ako kung ngayon ay makakahanap ako ng murang kayamanan. Ikaw talunan, anong ginagawa mo dito? Ito ba ay lugar para sa tulad mo? Subasta lang naman. Bakit hindi ako pwedeng pumunta? Lahat ng narito ngayon ay mula sa bayan ng Tabing Ilog na mga nangungunang marangal na pamilya. Isang gwardya tulad mo karapat-dapat bang narito? Chloe, binabalaan kita. Hiwalay na tayo. Kung gagawa ka pa ng gulo, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Jay, tingnan mo. Binubuli niya ako. Mahal, turuan mo siya ng leksyon. Hindi na kailangang kumilos ka. Seguridad. Magandang araw. Anong problema sa inyo? Pinapapasok ang kahit sino. Nadudumihan ang hangin dito. Ngayon na, agad,
Itapon ninyo siya sa labas. Mawalang galang na po, Ginoo. Umalis ka agad dito. May dala akong imbitasyon. Bakit hindi ako pwedeng nandito? Isang talunan na katulad mo hindi makakakuha ng imbitasyon. Pekeng-peke yan. Pakita mo sa akin ang imbitasyon mo. Ito ang auction ng Pamilya Reyes. Paano ka nangahas manggaya ng imbitasyon para makapasok? Patay siya. Basura na katulad mo. Dapat nasa basurahan. Lumayas ka na ngayon. Ang imbitasyon ng Ginoong ito ay totoo. At galing kay Zion, ang pinagpipitaga ng panauhin ng pinuno ng Pamilya Reyes. Imposible. Isang basura na katulad mo. Paano ka makakakuha ng imbitasyon ng pinuno ng pamilya? Hindi ako pwedeng magkamali. Kung kayo'y mangahas gumulo sa harap ng Ginoong ito, palalabasin ko kayo. Pinagpipitaga ng panauhin, pasensya na po. Siguradong ninakaw na imbitasyon. Bahala na. Basura na katulad niya hindi man lang makapunta sa entablado. Abangan mo siya magmukhang tanga. Ipinapahayag ko ang subasta ngayong araw opisyal na nagsisimula. Ang unang item ngayon ay itong yuan na asul at puting florera, panimulang bid, 10 milyon. Isang kayamanan ito para sa unang item ngayon. Magbibid ako ng 10 milyon. 12 milyon. Jay, ano to? Nag-aagawan ng lahat sa pagbibid. Ito ay isang yuan na asul at puting florera. Nagkakahalaga ng hindi bababa sa 70 milyon. Kung makukuha ko ito, malaki ang kikitain ko. Nagbibid ako ng 20 milyon. 22 milyon. 25 milyon. Ito ay yuan na asul at puti. Kung manalo tayo, hindi ba tayo yayaman? Yane peke ito. Pagka, Kung hindi mo kaya, sabihin mo lang, wala kang alam. Nakakahiya ang pagsasalita ng walang kwenta. Jay, kung ayaw mong umuwi na babaliin ng tatay mo ang mga binti mo, mungkahi ko na wag mo itong bilhin. Kung hindi, gugustuhin mong tumalon. Nagbibid ako ng 50 milyon. Kukunin ko ang yuan na asul at puting florera na ito. May mas mataas pa bang bid sa 50 milyon? May mas mataas pa. 50 milyon. Isang beses. 50 milyon. 2 beses. 50 milyon. Benta. Binabati kita, Jay, sa pagkapanalo ng yuan blue and white vase na ito. Basurang iyon, ibinenta ko ito at kumita ng 20 milyong dolyar. Ano ang kaya mong ipaglaban sa akin? Iminumungkahi kong isukbit mo ang buntot mo at umalis ka na dito. huwag kang lumayo. Okay lang yan, Jane. Maya-maya iiyak siya at gusto nang tumalon mula sa gusali. Sunod, mayroon tayong ang ika-10 item. Isang sinaunang painting. Ito ay galing sa isang misteryosong kolektor na nagtiwala sa atin na i-auction ito. Hindi makumpirma ang pagka-authentic nito. Sa makatuwid, maaari kayong magbid ayon sa inyong sariling pagpapasya. Ano? Ito ang Spring Trees and Autumn Fragrance ni Tang Bohu. Ito ay isang pambansang kayaman ng obra maestra. Gusto ko ang painting na ito. Nagbid ako ng 1,000 dolyar. Ha 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 ha! Cole, hindi mo naman talaga iniisip na totoo ang painting na ito, hindi ba? Oo, sa tingin ko totoo ito. Kung mabibili ko ito ng 1,000 bucks, napakamura na. Basura kang tulad mo ay sumusubok na makakuha ng mura sa auction? Wala kang kahit katiting na sentido komun. Ang Spring Trees at Autumn Fragrance ay ipininta ni Tang Bohu sa kanyang kasikatan. Napakahalaga nito. Nang maglaon, sa dinastiyang Qing, 2 general na tagapagtatag ang nag-away dahil dito ng walang katapusan. Sa huli, hinati nila ang pintura sa 2. Ang itaas na bahagi ay tinatawag na Apricot Blossom Cottage. Ito ay nakatago ngayon sa Museo ng Hushi. Ang ibabang bahagi, pinangalanang Sunset at Solitary Egret, ay pag-aari ng tycoon na si Li Chao ng Harbor City. Ang isang ito rito ay malinaw na peke. Hindi man lang umabot ng 100 dolyar. Mabuti. Guro Leo, narito ka na. Si Leo ang pinakasikat na appraiser ng Antigo sa Jiangnan. Tinatawag nila siyang banal na mata. Isang tingin mula sa kanya, at malalaman na niya kung tunay o peke. Tama ang sinabi mo. Batang kaibigan, napakabata pa, pero marunong nang sumipi ng mga klasiko. Kahit hindi mo pa appraise, masasabi mo na kung tunay o peke ang pinturang ito. Ganyan katalino sa murang edad. Nambobola ka, Guro Leo. Kung ikukumpara sa inyo, malayo pa ang lalakarin ko. Haha, napakahusay. Tuloy lang kayo. Ako. Nandito lang ako para manood. Upo. Tama. Hindi ba nagbid itong lalaki ng 1,000 dolyar? Auctioneer, bilisan mo at ibenta sa kanya ang pinturang ito. Bilisan. Akala mo makakakuha ka ng mura sa 1,000. Mas mabuting gamitin mo ang perang iyan para ipasuri ang ulo mo. Itong peking pintura, kahit libre, hindi ko kukunin. Ha. Tama na ang usapan. Dahil walang ibang nagbibid,
Ang pinturang ito ay akin na. Mga ginoo at mga binibini, ang painting na ito may mas mataas pa bang bid sa $1,000? Sige, ibenta mo na lang ang painting na ito sa tangang ito. Kung gayon, ipinapahayag ko na ang painting na ito ay mapupunta sa ginoong ito. Hoy, tingnan mo! Tangang ito. Nagsayang ng ₱1,000 sa bagay na walang gustong makuha at ginagawa niya itong kayamanan. Nakakatawa talaga. At sinasabi ko sa'yo, talunan, wala ka talagang hiya. Sige, kunin mo na ang mahal mong kayamanan bago pa man nakawin. Ang ₱1,000 mo bumili ng obra maestra na pangmatagalan, ha? Sa panahon ngayon, ang pag-alam ng kaunting trivia ginagawa kang tagasuri? Talunan. Huwag mong sabihing sa tingin mo'y tunay ito. O sa tingin mo ba ang iyong paningin sa sining ay mas mahusay kaysa sa mga eksperto sa museo ng lungsod? O, mas marunong ka pa kaysa sa negosyante ng daungan na si Lee, ha? Batang kaibigan, ang Spring Trees and Autumn Fragrance ni Tang Bohu talagang may 2 selyong iyon sa mga lugar na iyon. Ito ay kopya lamang. Sa negosyo ng antigong, ang pinakamasama ay gumawa ng paghusga batay sa karaniwang kaalaman. Hindi man lang tumingin si Master Leo at nagpasya na peke ang binili ko. Sa tingin ko, ang maalamat na Divine Eye Leo ay hindi ganoon kagaling. Bastos. Noong nagtitinda ako ng antigong, wala ka pa sa mundo. Pakisabi, paano mo binabatikos ang aking paghusga? Hindi lang wala kang mata, pero sobra ka ring mayabang. Ang katayuan ni Leo sa mundo ng antigong bagay ay hindi mapag-aalinlanganan. Paano naman isang tulad mong hamak makapangahas kang sumalungat dyan? Ang painting na ito, ang papel, tinta, at mga stroke ng brushwell. Tiyak na nasa estilo ito ni Tang Bohu. At tingnan mo ang antas ng oksidasyon bagay din iyan sa kalagayan ng isang tunay na painting. Gayunpaman, ang ilang detalye sa painting na ito ay may malabong stroke at tila medyo hindi tama. Kaya, ito ay walang iba kundi isang napakahusay na imitasyon. Narinig mo iyan, basura? Kunin mo ang peke mong painting at umalis ka na rito ngayon. Huwag mong sayangin ang oras ng lahat at huwag ka nang magpahiya rito. Leo, mayroon ka talagang matalas na mata. Pero may isa ka pa ring hindi napansin. Pumiteho. Nakita ko na rin ang painting. Sabi ko, peke iyan, at nangangahas ka pang sumalungat sa akin. Nangangahas kang sumalungat sa akin. Leo? Isang mamumulot ng basura nagpapapansin ng husto. Nangangahas kang sumalungat kay Master Leo? Kung sasabihin mong bumili ka ng tunay, kailangan mong magbigay ng patunay. Kung hindi ka makapagbigay ng patunay ngayon, lumuhod ka at humingi ng tawad. Yang Chen, tumigil ka. Sinabi ni Master Leo na peke iyan. Bumaba ka na. See? Ngayon, papatunayan ko sa inyo. Ito ang Dragon Han, isang matagal nang nawawalang milagrosong sining ng kalusugan. Hindi ako makapaniwalang alam mo ang kasanayang ito. Itong talunan, sumusuko na siya. Alam niyang hindi na siya makapagkunwari. Pinunit pa niya ang sarili niyang painting, hahaha. Ngayon, tuturuan ko kayong lahat ng tunay na aral. Spring Trees at Autumn Fragrance ay isang huling gawa ni Tang Bohu. Noong panahong iyon, si Tang Bohu ay naabot na ang tugatog ng kanyang sining. Ang kanyang mga pahid ng brush ay tumagos sa papel, maaaring tumagos sa ilang mga layer. Pagkatapos, mga bihasang manggagawa ay maaaring hatiin ang mga painting ni Tang Bohu sa dalawa. Kaya, ang isang painting ay maaaring maging dalawa at pareho ay magiging tunay. Master Leo, ngayon tingnan mong mabuti ang painting na ito. Ang taong unang nakakuha ng painting na ito ay natagpuang hindi pantay ang mga pahid ng brush sa likod. Kaya, sa kanilang sarili, sila ay nagdagdag ng isang layer ng papel sa likod na naging sanhi ng paglabo ng mga detalye ng tinta. Ang ilang mga bahagi, dahil sa pandikit, ay lumikha ng pakiramdam ng hadlang sa ritmo ng brush. Ito ay tunay na likha ni Tang Bohu. Ito ang kumpletong Spring Trees at Autumn Fragrance. Kung ihahambing sa 2 piraso na iyon, ang halaga nito ay hindi masukat na mas mataas. Ang painting na ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 2 bilyon. Ano? Imposible. Itong talunan gumastos ng kulang $1,000 at nakuha ang kumpletong pintura ng Spring Trees at Autumn Fragrance. Hindi ako naniniwala. Kung nagbid ako ng 2,000 kanina, kung gayon itong pintura ng Spring Trees at Autumn Fragrance, magiging akin, hindi ba? Ah, batang kaibigan. Ngayon may itinuro ka sa akin. Sa mundo ng antigo, laging may mas mataas na bundok. Nagduda ako sa iyo kanina.
Nakakahiya. Master Leo, pakitingnan muli. Ito ay tiyak na pagkakamali. B. Tumahimik ka. Lahat dahil sa iyo, ikaw na naghahanap ng katanyagang manloloko. Akala ko ikaw ay may nagawa sa murang edad, ngunit sa halip, ikaw ay walang alam, tunay na tanga. Ano yan sa paanan mo? Ito ang binili ko ng 50 milyon. Isang maliit na yuan blue and white vase. Ito ay nagkakahalaga ng mahigit 100 milyon. Ang tanga, gumastos ng 50 milyon sa isang peke. Ito ay tunay na yuan blue and white vase. Nagkakahalaga ng mahigit 100 milyon. Paano naging peke? Ang yuan blue and white vase ay walang glazed sa loob. Ang tunay na yuan blue and white ay may buhangin na loob. Magaspang sa pakiramdam. Ang vase sa iyong kamay ay napakakinis sa loob. Kung hindi iyan peke, ano pa? Buisit! Naglakas loob kang magbenta sa akin ng peke? Ibalik ang pera. Jay, sabi ko na mula pa sa simula, ang subastang ito ay isang paghahanap ng mura batay sa sarili mong pasya. Pakiusap, huwag kang mag-eskandalo. Wala akong pakialam. Kayo ay magkakasabwat. Dapat mo akong refundan. Ang laki ng natalo ko ngayon. Papatayin ako ng tatay ko. Ikaw, refundan mo ako. Gusto mo man o hindi. Ang lakas ng loob mo. Ikaw, pilyong bata. Mga gwardiya. Palayasin ninyo siya. Palayasin ninyo siya. At ipaalam sa buong komunidad ng Antigos sa bayan ng Tabing Ilog, ako, si Leo, ang mangunguna sa boycott laban sa kanya. Ano ang ginagawa mo? Pakawalan mo ako. Salamat po, Leo. Ituloy natin ang subasta. Ang mga sumusunod na bagay ay mula sa ating batang master na si Felix, ipinagkatiwala sa amin upang isubasta. Mula sa kanluraning rehiyon, 1,000 taong pulseras na body. Panimulang tawad, 50 milyon. Kukunin ko ang makina ito. Drake, hindi mo lang itinapon ang singsing na iyon. Gusto mo pa bilhin ang pulseras na ito. Nagsasawa ka na bang mabuhay? Ikaw pala, bata. Nakalimutan mo ang sinabi ko sa'yo? Kung makita pa kita, papatayin kita. At naglalakas loob ka pang magpaka-misteryoso rito. Yang Chen, tumigil ka na. Wala si Zion ngayon. Hindi tayo pwedeng makipag-away sa kanya. Drake, Hindi ko naman siya ginagalit. Sinasagip ko siya. Sagipin mo ako. Ikaw, itong, manloloko. Kung ano-ano na lang ang sinasabi mo. Drake, yung pulseras sa pulso mo at ang singsing sa hinlalaki ay mga bagay na may sumpa. Suot mo pa rin sila. Dalawang masamang puwersa ang pumasok sa katawan mo. Mamamatay ka nang hindi mo alam kung paano. Habang nagsasalita ka, lalo ka lang nagpapakatanga. Tinatakot mo ba ako? Drake, masyado ka pang bata. Ngayon, bubunutin ko lahat ng ngipin mo. Bubunutin ko sila para sa'yo. Tingnan mo ang loob ng pulso mo. Tingnan mo kung may lumitaw isang malabong itim na linya. Lalong lalaki ang itim na linyang yan. Kapag umabot na ito sa iyong dibdib, iyon ang araw na mamamatay ka. Anong nangyayari? Totoo kaya ang sinasabi ng batang ito? Huwag mo akong lokohin ng itim na linya na yan. Matapang ako. Kahit ang langit, takot sa akin. Hindi kita sisingilin. Ngayon, sakit sa dibdib. Sa susunod, sino ba ang nakakaalam kung ano iyon? Saan mo nakuha ang pulseras na ito? Talaga bang gusto mo akong saktan? Presidente Drake, ito. Siyang Master Wang ang nag-utos na ibenta ito. Felix? Felix? Siya ang kapatid ko. Hindi niya ako sasaktan. Siguro nagkataon lang. Bata, huwag mong isipin na dahil iniligtas mo ako ngayon, magtitiwala na ako sa iyo. Pakakawalan na kita ngayon. Mayroon ka bang dilaw na papel at sinab? Pahiram ng ilan? Sandali lang po. Sa loob ng 12 oras, makakaranas ka ng panganib na nagbabanta sa buhay. Itago mo ang anting-anting na ito. Ito ay makapagliligtas sa iyo sa kritikal na sandali. Baka nga tumagal pa hanggang lumuhod ka sa akin para iligtas ka. Gusto mo bang magmakaawa ako sa iyo? Sige, kukunin ko itong pangit mong anting-anting sa loob ng isang araw. Kung wala mangyari sa akin, mangahas kang sumpain ako. Pagbabayaran mo ito. Ako si Drake. Hindi ako ganon kadaling lokohin. Jane, tara na. Cole. Pakiusap. Iligtas mo ang lolo ko. Bianca, ano ang nangyayari? Cole, kagabi, ang lolo ko. Tumilim ang kanyang paningin. Nalamig ang kanyang katawan. Kaninang umaga, nagsimula siyang umubo ng dugo. Pagkalipas ng tanghali, hindi na siya makalakad. Bumagsak siya sa kama. Cole, ang mga sintomas na inilarawan mo, eksaktong pareho. Pakiusap, iligtas mo siya. Bianca, huwag ka munang mag-alala.
Hindi pa huli ang lahat. Sasamahan kita. Bianca, huwag kang mag-alala. Cool. Tulungan si Bianca. Jane, kunin mo muna itong anting-anting. Mauuna akong sumama kay Bianca. Sige, kayo dalawa, bilisan nyo. Lolo, dinala ko si Cole. Ligtas ka na. Tigil. Sino nagsabi sa iyo na dalhin itong talunan? Umalis ka sa daan ko. Nasa kritikal na kalagayan si Lolo. Si Cole lang ang makakapagligtas sa kanya. Iligtas si Lolo, umasa sa talunang ito. Wala siyang kwalifikasyon. Wala siyang kakayahang medikal. Sa tingin ko, gusto niya lang na mamatay ng mas mabilis si Lolo. Lumayas ka dito ngayon. Ang mga sintomas na inilarawan ni Cole ay nasa Lolo lahat. Tugma na tugma sila. Hindi ka pa ba naniniwala sa kanya na kaya niyang gamutin si Lolo? Wala siyang kwenta. Tugma sa mga sintomas ni Lolo. Akala mo ba totoo siyang doktor? Alam ko. Ikaw, walang kwenta, pera lang ng pamilya namin ang habol mo, niloloko mo kami. Eto, bibigyan kita ng $100 ngayon. Kunin mo ang pera at lumabas ka na ng bahay namin. Hindi para sa pera. Dahil sa respeto kay Bianca para iligtas ang buhay ni Lolo. Malala na ang kalagayan ni Lolo. Hindi na natin pwedeng patagalin. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Ang sakit ni Lolo ay hindi kailangan ng basura katulad mo. Nakiusap na ako kay Ginoong Wang. Nadalhin si Ginoong Walter, papunta na sila. Ivy? Dumating na ba si Ginoong Wang? Lolo, dinala ko si Cole dito. Maliligtas ka. Pakiusap, hayaan mo si Cole na suriin ka. Kalokohan. Ang buhay ni Lolo ay malapit ng matapos at dinala mo pa itong walang kwenta para gamutin ako. Lolo, maniwala ka sa akin. Magaling talaga si Cole. Isang walang kwenta katulad niya. Bakit may magtitiwala sa kanya? Kung ayaw mong mamatay si Lolo, palayasin mo siya. Ginoong Wang, nandito ka na. Bilisan mo, ipatawag si Ginoong Walter para kumilos. Iligtas ang aking lolo. Kung hindi, papatayin siya ni Bianca at itong walang kwentang tao. Ivy, tumigil ka sa pagsasabi ng kalokohan dito. Ano, mali ba ako? Si Lolo ay ganito na ngayon dahil sa iyo at gusto mong hayaan itong walang kwentang tao gagamutin si Lolo. Sa tingin ko, gusto mo lang patayin si Lolo. Tigilan na ang pagtatalo. Ginoong Wang, pakiusap, hayaan si Ginoong Walter na iligtas ang aking buhay. Sabi ko, Ginang Sheila, bakit sa isang araw lang naging ganito ka? Gusto mo akong iligtas ka? Sige, Pakiusap, Ginoong Wang, kumilos ka at iligtas ang aking lolo. nakikita ko kayo, akala ninyo ako si Felix ay isang tanga. Noong huling pumunta ako sa inyong pamilya Sheila, para ipagdiwang ang kaarawan ng matandang ito, sinaktan niya ako. At ngayon, gusto ninyong iligtas ko ang matandang ito? Ginoong Wang, mangyaring, iligtas mo ako. Sasang-ayon ako sa anumang kondisyon. Lolo, huwag mo siyang pakiusapan. Cole, gagamutin ka niya. Sa panahong ganito, nagsasalita ka pa ng walang kabuluhan? Gusto mo bang mamatay si Lolo? Ginoong Santos, pakiusap, iligtas mo ang lolo ko. Papayag ako sa anumang kondisyon. Matanda, maaari kong ipatawag si Ginoong Walter, iligtas ang iyong buhay. Maaari ko ring ibigay sa iyo ang lingzi ng pamilya Santos. Ngunit nagbago na ang aking mga kondisyon. Gusto ko si Bianca maging laruan ko panghabang buhay. Pag-isipan mo. Hindi ko inaasahan na ikaw ay sobrang kasuklam-suklam at walang hiya. Huwag mo nang isipin iyon. Ako ay kasuklam-suklam? Mayroon ka bang pagpipilian ngayon? Buwisit ka. Ito'y karangalan mo na ako ay may gusto sa iyo. Huwag kang walang utang na loob. Ginang Sheila, naisip mo na ba? Ginoong Santos, walang problema. Pakiusap, iligtas mo ako. Lolo, ayoko. Matapang kang tumanggi. Gusto mo bang mamatay si Lolo? Sasabihin ko sa'yo, wala ka kung hindi aso ng pamilya Sheila. Aso, huwag kang magpapa-inosente sa akin. Ang payagan na samahan si Mr. Wang ay isang biyayang nakuha mo sa loob ng 8 buhay. Mr. Wang, huwag kayong mag-alala, pakisuyo kay Ginoong Walter na kumilos at iligtas ang aking lolo. Bianca, personal naming ihahatid siya sa iyong kama. Mabuti. Ginoong Walter, sige na. Bianca, okay ka lang? Yang Chen, ayaw kong mamatay si Lolo, pero ayaw ko ring sumama kay Felix. Huwag kang mag-alala, hindi nila maililigtas ang nakatatanda. Ang kalagayan niya ay terminal na. Ako lang ang makakapagligtas sa kanya. Nagmamayabang ka pa rito? Ipapakita ko sa iyo kung paano namin gagamutin ang nakatatanda. Kapag gumaling na siya, papayag ka na sa gusto ko. Ginoong Walter, ilapat ang mga karayom. Sa karayom na iyan, tatapusin si Ginang Sheila. Tiyak na mamamatay siya. Ikaw na walang kwenta, gusto mo bang mamatay? Ang pag-antala sa paggamot ni Lolo babayaran mo ng buhay mo. At ikaw, puta ka, huhubaran kita at ihahatid sa kama ni Mr. Wang. Tingnan natin kung lalaban ka pa. Ivy, sasabihin ko sa'yo, kahit lumuhod ka at magmakaawa, huwag mong asahan na tutulong ako.
Lumuluhod akong nakikiusap sa iyo. Hindi ka karapat-dapat, ikaw. Kasama ang iyong walang kwentang kasanayan sa medisina, may lakas ng loob na tanungin si Ginoong Walter. Si Ginoong Walter ay isang higante sa larangan ng medisina. Kapag siya ay pumasok, tiyak nagagaling si Lolo. Umalis ka na dito. Tandaan mo ang sinabi mo? Huwag mong pakinggan itong talunan na nagkukunwaring mataas at makapangyarihan. Ginoong Walter, nagmamadali ako. Sandali lang. May mga babae akong aalagaan. Si Ginang Sheila, kumusta ang pakiramdam mo? Mas bumuti na ako. Ganun lang. Ang kasanayan ni Ginoong Walter ay tunay na kahanga-hanga. Salamat Ginoong Walter sa pagligtas ng aking buhay. Kanina lang, sinong talunan ang naglakas loob na tanungin ang kakayahan ni Ginoong Walter? Mga guwardiya, dakpin ang manloloko na ito at ikulong siya. Pinaantala niya ang aking paggamot. Muntik na akong mamatay. Baliin ang kanyang mga binti agad. Talunan! Lumuhod ka at humingi ng tawad ngayon. Baka iligtas ko ang iyong walang kwentang buhay. Hayop ka. Lumuhod ka at humingi ng tawad ngayon. Lolo, nagkamali ako. Pakiusap, pakawalan mo siya. Ngayon mo lang nalaman na mali ka. Huli na. Kailangan mong sumama kay Ginoong Wang. Ngunit itong guwapong lalaki, hindi rin namin siya pakakawalan. Ito'y sandaling pagbangon bago mamatay. Mas mabuti pa, ihanda ang kabaong. Buwisit. Hindi ka aalis dito ng buhay ngayon. Ginoong Walter, ano ang nangyayari? Hindi ko alam. Bakit hindi mo siya inililigtas? Ginoong Wang, wala siyang pulso. Talagang hindi ko siya maililigtas. Ano? Paano nangyari iyon? Ang puso ng matanda ay inatake ng lamig. Ang iniksyon na ginawa mo nagtulak ng masamang enerhiya sa kanyang puso. Natatakot ka ba na hindi siya mamatay ng sapat na mabilis? Bakit hindi mo sinabi kanina? Lolo, hindi ka pwedeng mamatay. Iligtas. Iligtas mo ako. Pakisuyo, iligtas mo ang lolo ko. Nakalimutan mo ba ang sinabi ko? Pasensya na. Nabulag ako at hindi ko nakilala ang iyong talento. Pakisuyo, iligtas mo ang lolo ko. Ko, humihingi ako ng tawad sa iyo sa ngalan ng aking lolo. Pakisuyo, iligtas mo siya. Umalis ka riyan. Sige, gusto kong makita kung paano mo siya ililigtas. Ang 13 multong karayom. Ang 9 na yang banal na palad. Hindi ba ang mga ito ay mga nawawalang sining ng bantog na manggagamot? Ano? Imposible. Ito? Basura? Paano siya naging inapo ng bantog na manggagamot? Yang Chen, kumusta ang lolo ko? Ang nakatatanda ay ligtas na ngayon, pero kailangan pa niyang magpahinga 49 na araw. Yang Chen, salamat. Matanda, nagkamali ako sa banal na manggagamot. Pakiusap, patawarin mo ako, banal na manggagamot. Ginang Sheila, tandaan mo, iniligtas kita ngayon dahil sa paggalang kay Bianca. Kung hindi, patay ka na. Bianca, pasensya na si Lolo. Alam ni Lolo na mali siya. Lolo, basta't okay ka lang. Ginang Sheila, ang iyong sakit sa tingin ko ay hindi ganoon kadali. Subukan mong alalahanin, kailan ito nagsimula? Parang si Ivy, ang nagbigay sa akin ng malaking pampalakas na tableta. Pagkatapos kong inumin, hindi ako naging maayos. Mahusay na pildoras pampalakas. Ivy, saan mo nakuha ang pildoras na ito? Malaki ang binayad ko para dito. Mabuti ito. Bakit ayaw mong umamin? Kalokohan. Saan galing iyan? Kung hindi mo sasabihin ang totoo, babasagin ko ang mga binti mo at palalayasin kita sa pamilya Sheila. Magsasalita ako. Galing kay Binatang Felix. Kailan kita binigyan ng pildoras? Tigilan mo ako sa pagpaparatang. Binatang Felix. Noong ibinigay mo sa akin, sinabi mo na kung ibibigay ko ang pildoras na ito kay Lolo, gagawin mo akong tagapagmana ng pamilya Sheila. At sa paraang iyon, makakaya ko harapin si Bianca. Puta! Magaling kang magkwento. Malinaw na ikaw ang kumuha ng lason mula sa kung saan at sinubukang patayin ang sarili mong lolo. At ngayon pinaparatangan mo ako. Gusto mo nang mamatay. Binatang Felix, bakit ka sobrang sabik na lumayo? Maaari bang ikaw ang nagplano nito? Kailan ako naging sabik? Tiyak na itong babaeng mapanakit na sinusubukang saktan ako. Tiyak na sinusubukan mo akong isali dito. Ako si Felix, kasapi ng pamilya Santos. Paano ko magagawa ang ganyang kasuklam-suklam na bagay? Felix, sinusubukan mo bang patayin ang lolo ko? At saka ako ang target mo? Kailangan mo ng ebidensya para sa lahat. Sinasabi mo na ako ang gumawa? Makapagbigay ka ba ng ebidensya? Ebidensya? Karapat-dapat ka ba sa ebidensya? Kaya sa huli, ikaw ba o hindi? Buwisit. Ano ba talaga ang ginawa mo?
Ang sakit-sakit. Kung hindi ka magsasalita, susunod sa iyo ang sakit na ito habang buhay. Hanggang sakitilin mo ang sarili mo. Ngayon, magsasalita ka o hindi? Magsasalita ako. Ako iyon. Noong una, gusto kong gumawa ng hakbang para patayin si Ginang Sheila at saka angkinin ng pamilya Sheila. Sabay-sabay. Ginamit ko rin ang bagay na ito para takutin si Bianca. Matagal ko nang gustong patayin ang babaeng iyon. Ito ay tungkol sa buhay ng kanyang lolo. Tiyak na hindi siya makakatakas. Kaya, ikaw pala. Felix, wala kang alam sa lugar mo. Felix, ano pa bang gusto mong sabihin? Ano naman kung ako iyon? Tanungin mo ang pamilya Sheila. Mula itaas hanggang ibaba. Maglakas loob na gawan ako ng kahit ano. Ang aking pamilya Santos ay hindi basta-basta. Bata, sinira mo ang plano ko. Umalis na tayo. Oy, Cole, kalimutan mo na? Basta okay si Lolo, hindi mo naman talaga mapapatay siya, di ba? Tsaka, ang pamilya Santos, hindi talaga natin kayang mang-insulto sa kanila. Tama. Dr. Yang, iniligtas mo ang buhay ko. Ako, salamat. Pero na-offend mo ang pamilya Santos. Hindi nila ito titigilan. Ako, wala akong magagawa. Okay lang po, Ginang Sheila. Hindi ako takot sa mga Santos. Itong lalaki ay naka-offend kay Ginoong Santos. Huwag na tayong makialam. Ikaw na walang utang na loob. Tumahimik ka ngayon din. Nakipagsabuatan ka sa mga tagalabas para patayin ako. Ipinapahayag ko, wala ka na sa pamilya Sheila. Lolo, mali ako. Sumusumpa ako, hindi ko na uulitin. Mga guwardiya, itapon ninyo siya sa labas. Bianca, sa lahat ng mga taon na ito, mali ang ginawa ko sa iyo. Mula ngayon, ikaw na lang ang nag-iisa kong apo. Sa pagkakataong ito, salamat sa iyo. Tinala mo si Dr. Yang. Kung hindi, ako, sana namatay na. Lolo, basta okay ka lang. Bianca, ako, babawi sa iyo. Lahat ng aking pamilya, negosyo, ikaw ay ang nag-iisang tagapagmana. Salamat po, Lolo. Bianca, dapat mo ring pasalamatan si Dr. Yang. Ako ay magpapahinga na. Yang Chen, salamat sa iyo. Ligtas na si Lolo. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Paano kung? Pakasalan mo ako? Kayo mga lalaki ay masasama. Manya, Bianca, nagbibiro lang ako. Nakuha mo na ang atensyon ng pamilya Sheila. Yan lang ang hinihiling ko. Wala yon. may naisip ako. Sumama ka sa akin. Dadalhin kita sa magandang lugar. Talaga akong naloko ng mga panloloko ng batang yan. Lalo akong naiinis habang iniisip ko. Ako, si Drake, ay nakita ko na lahat. Paano ako nauto sa kanyang panloloko? Sa susunod, huwag mo akong hayaang makatagpo ang batang yan, muli. Itong walang kwentang papel ay walang silbi. Mas mabuti nang itapon na lang. Ingat po. Maaaring ito ba? Ang anting-anting na ito, nagligtas ng buhay ko. Pon, halos nasa dibdib mo na ang itim na linya. Hindi ka naman talaga patay. Umalis ka. Mamamatay ka talaga. Dalhin mo ako kay Guro Cole ngayon din. Dinala mo ako dito para gawin ano? Huwag mong tingnan ang lugar na ito mukhang ordinaryo. Pero ito ay sa bayan ng Tabing Ilog pinakasikat na restaurant. Kailangan ng reserbasyon para kumain dito. Ang mga chef dito ay lahat ng dating chef ng State Banquet. Talaga bang kahanga-hanga iyon? Siyempre, ang mga mesa at upuan dito mukhang ordinaryo pero gawa sa mamahaling kahoy. Nag-reserve din ako 1 buwan na ang nakalipas at ngayon lang nakarating dito. Makatikim ako ng masarap mamaya. Kung gayon, hindi ako magpipigil. Yang Chen, bakit nandito si Guro Zion? Noong nakaraan, ininsulto mo siya. Ngayon nakikita ka niya. Umalis na tayo agad. Ayos lang, Bianca. Huwag kang matakot. Guro Cole, hindi ko inaasahan na makita ka dito. Anong nangyayari, Bianca? Sinabi ko sa iyo, magpapasalamat sa akin siguro Zion. Ikaw ang batang babae mula sa pamilya Sheila. Guro Cole ay tagapagligtas ng buhay ko. Magpakailanman siya ay aking pinarangalan na panauhin. Ay, ganon. Ito ang restaurant ko. Ginoo Cole, mukhang ngayon mayroon kang kaakit-akit na kasama. Alagaan mong mabuti ang aking pinarangalang panauhin. Ngayon, libre lahat. Kung ang aking pinarangalang panauhin ay hindi masaya, ikaw ay tanggal agad. Opo, Ginoo. Ginoo Cole, may maganda kang kasama ngayon. Hindi na kita aabalahin. Sa ibang araw, muli kitang tatanggapin, Ginoo Cole. Hindi makapaniwala na ilang araw lang ang nakalipas ikaw ay isang security guard at ngayon, naging isang pinarangalang panauhin ng pamilya Reyes. Mukhang ginto, talagang kumikinang. Ako, si Bianca,
May magandang panlasa talaga. Oo. Miss Bianca, matalas ang paningin mo. Hindi ako makakapantay. Totoo iyan. Wala ka pa sa antas ko. Sige, tigilan na ang biro. Mag-order na tayo. Sige, ikaw na munang mag-order. Pupunta muna ako sa banyo. Uy, ano ang gusto mong kainin? Kung ano ang gusto mo, iyon ang gusto ko. Mambobola ka. Gino, may problema. Binugbog ang nobya mo. Ano? Anong nangyari? Yung babae nagkaroon ng alitan kay Miss Feng. Ang jade pendant ni Miss Feng. Nahulog sa lupa. Medyo nasira yata. Nagsorry agad yung babae. Hindi nakinig si Miss Feng at pinagpalo pa siya. Pinilit yung babae lumuhod at humingi ng tawad. Isang mumurahing jade pendant para lang mangapi ng ganito? Kahit sino pa iyan. Maglakas loob na galawin si Bianca. Hindi ko sila hahayaan. Mukhang mahal talaga yung jade pendant na iyon. Wala akong pakialam kung anong jade pendant iyan. Sino mang maglakas loob na sakta ng babae ko, hindi ko sila hahayaan. Tara na. Buwisit lumuhod ka at dilaan mo ang sapatos ko. Sinira mo ang jade pendant ko. Alam mo ba kung magkano itong pendant? Ito ay nagkakahalaga ng 10 milyon na binili ko at saka tinulak mo ako. Ang gastos sa medikal ay 1 milyon. Kung hindi mo kaya ngayon itong 11 milyon, wag mong asahan na makakaalis ka dito ng buhay. Sobra ka naman. Halata naman sumalpok ka sa akin. Nahulog ang pendant mula sa kamay mo at bumagsak. Humingi na ako ng tawad sa iyo at pinipilipit mo pa ang katotohanan. Buwisit, sabi ko, ikaw ang may gawa. Buwisit tigil. Yang Chen, tulungan mo ako. Hoy, bata. Nakikialam sa negosyo ng iba. Naghahanap ka ng gulo? Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na mang-istorbo sa aking babae? Yang Chen, huwag kang gumamit ng dahas. Hindi siya madaling pakialaman. Naglakas loob ka bang tamaan ako? Pagsisisihan mo ito? Kayong dalawang walang kwentang tanga? Hindi mo ba alam kung sino ako? Hindi ko kailangang malaman kung sino ka. Alam ko lang na. Kailangan mong humingi ng tawad sa kanya ngayon. Humingi ka ng tawad sa kanya. Nababaliw ka na ba? Gusto mo akong humingi ng tawad sa babaeng ito na sutang babae? Humingi ng tawad? Hoy, bata. Ako si Kara, pangalawang tagapamahala ng Kamara, ng negosyo ng itim na dragon. Si Drake ay aking bayaw. Siya si Kara. Iyan ang taga-kamara ng negosyo ng itim na dragon, isang malaking tao. Tama iyan. Noong nakaraan, isang mayamang bata ang nang istorbo sa kanya. Nabali ang kanyang mga braso at binti. Sa ospital pa rin siya. Yung dalawang kabataan ngayon, mababahala sila. Yang Chen, ano ang gagawin natin? Huwag kang mag-alala, Bianca. Kaya ko siya. Hinahabol mo ako? Kayo? Gusto ninyo akong habulin? Hindi ka rin makakatakas. Sinipa mo lang ako. Kayo dalawa, lumuhod kayo sa akin. Luluhod ako sa iyo? Ano kung sinipa kita? Kung hindi ka humingi ng tawad sa kanya ngayon, pababayarin kita. Ang nakakatawa naman. Sino ka ba? Pababayarin mo ako? Gusto mong maging bayani at ipagtanggol ang babaeng ito? Alam mo ba kung gaano karaming problema ang naidulot mo? Bakit hindi mo sabihin sa akin kung gaano karaming problema ang naidulot ko? Ay naku, baliw itong lalaki. Alam niya na siya si Kara Feng at sinampal niya pa siya sa publiko. Tapos na siya ngayon. Ko, paano mo siya sinaktan? Siya ang hipag ni Drake Wu. Huwag kang mag-alala. Kahit nandito si Drake, gagawin ko pa ring sakta ng matandang babae. Wala yon. Buwisit ka. Sinampal mo ako. At sa tingin mo, wala lang? Alam mo ba ang huling taong sumaktan sa akin mahigit 10 taon na ang nakalipas? Ang mga braso at binti ng lalaking iyon binali ko lahat at itinapon sa balon. Sinaktan mo ako, Kara Feng. Talagang hindi ka takot mamatay. Sige, magaling. Baliin ang mga binti ng buwisit na ito. Paluhurin siya sa harap ko. Ano ang tinitingnan mo? Kunin sila! Tigilan nyo na yan, lahat kayo. Sa liwanag ng araw. Hindi maganda ang makipag-away. Master Cole. Malapit na dumating ang pinuno ng pamilya. Kara, ikaw ay kamag-anak ni President Wu at isang pinarangalan na bisita dito. Pero si Master Cole ay pinarangalan na bisita ng aming pinuno ng pamilya, si Zion. Ito ang teritoryo ng pamilya Reyes. Gawin mo akong pabor at bitawan mo na ito. Marco, karaniwan kitang tinatawag na Ginoong Marco dahil sa respeto. Pero huwag mong isipin na importante ka talaga. Alam ko na ang bastos na ito ay napaka-abusado dahil ikaw ang nasa likod niya. Gayunpaman, ngayon, ako, si Kara, ay sinuntok sa mukha niya at ang babaeng iyon niya sinira ang jade pendant ko. Dito matatapos ito? Kara, Ngayon, ako, si Kara, kung hindi ako makabawi ng dangal, paano ako mabubuhay sa lungsod na ito? Mas mabuti pang huwag kang makialam. Kara, ang jade pendant mo ay nagkakahalaga ng 10 milyon. Mababayaran kita. Gastusin medikal. Kaya ko ring bayaran. Sana gawin mo akong pabor. At hayaan nang matapos ang isyong ito. Gawin akong pabor? Sino ang gumagawa ng pabor sa akin? Sasabihin ko sa iyo, itong gago, tuturuan ko siya ng leksyon ngayon.
Kahit ang Diyos ay hindi makakapigil sa akin. Tapos na. Kara, talaga namang wala kang respeto sa akin, ha? Isa ka lang driver para kay Zion Reyes. Nagustuhan ka ni Zion, kaya akala mo importante ka na. Pero sa likod ko ay ang bayaw ko, si Drake Wu. Kaya sa akin, wala kang mukha. Hindi ba sapat ang mukha ni Marco? Ang mukha ni Zion, sapat ba? Sapat na ba iyon? Hipag ka lang ni Drake at naglakas loob kang magulo sa teritoryo ko? Master Zion, wag mo akong sobrahan. Kaya mong magpasikat? Hindi ba ako pwedeng gumanti sa'yo? Hindi ka ba takot na darating ang bayaw ko? Wala kang respeto kay Master Cole ngayon at sinaktan mo pa siya. Kahit dumating si Drake ngayon, hindi niya maililigtas ang mukha. Sige, bibigyan kita ng mukha, Master Zion. Dahil ayaw mong gumamit ako ng dahas, pag-usapan natin ito ng maayos. Ikaw, babae, sinira mo ang jade pendant ko. Pina-import ko ito mula sa ibang bansa. Nagkakahalaga ng mahigit 10 milyong dolyar. Paano mo ito babayaran? Bigyan mo ako ng ilang araw. Titipunin ko ang pera at babayaran kita. Magbabayad? 10 milyon lang naman. Ako, si Kara, marami akong pera. Hindi ko kailangan na bayaran mo ako ng 10 milyon. Ano ba ang gusto mo? Bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Unang pagpipilian. Sa loob ng 3 araw, maghanap ka ng kaparehong jade pendant at ibalik mo sa akin. Ikalawang pagpipilian. Kung hindi ka makahanap ng jade pendant na gusto ko ng ganito, kailangan mong bayaran ako ng 40 milyon. 10 milyon lang naman ang pendant na iyon. Bakit mo naman akalaing babayaran kita ng 40 milyon? Kara, isang pendant na 40 milyon? Hindi naman iyon bihirang kayamanan. Hindi ba sobra na iyon? Sobra ba, Zion? Ang palamuti mo dito ay puro rosewood. Mahigit 2 milyon ang halaga. Mahigit 2 milyon. Kung magsusunog ako at susunugin lahat ng muebles mo, at babayaran ka lang ng mahigit 2 milyon, tatanggapin mo ba iyon, Zion? Ang pendant mo ay isang natatanging kayamanan. Sigurado ka bang gusto mo itong partikular na pendant? Siyempre, ito ang kayamanan na ipinagyayabang ko sa mga kaibigan ko. Papayagan kitang 1 linggo para makahanap ng kaparehong kalidad. Ituring mong pabor ito sa iyo, Zion. Isang jade pendant? Mabibigyan kita ng isa ngayon din. Hinahanap mo yan, ulol? Peke ang jade pendant mo. Kung gusto mo, bibigyan kita ng 1,000. Ang yabang mo. Bibigyan mo ako ng 1,000? May pinabili ako nito. Mahirap itong makuha. Kung totoo itong top grade na jade, ang gitnang layer, mawawalan ba ng kulay? Sino ang mag-aakala na si Kara, ang malaking taong ito, bibili ng peking jade pendant? Nakakatawa. Ulol, pinahiya mo ako. Hindi pa tayo tapos. Zion, tumabi ka. Ngayon, papatayin ko ang ulol na ito. Sige, huwag mong isipin na lagi kang poprotektahan ng ulol na ito. Hindi ko siya masasaktan ngayon. Ang bayaw ko ay si Drake. At saka, ang babaeng iyon. Hindi ko sila pakakawalan. Hindi mo siya maaaring saktan, at tiyak na hindi mo ako maaaring saktan. Tungkol kay Drake, kung darating siya, luluhod siya, at magmamakaawa sa akin. Bata, ang kapal ng mukha mong bastusin ang bayaw ko. Pupunitin ko ang bibig mo ngayon. Hulihin siya. Walang makakapigil. Patayin ang ulol na ito. Ulol! Tigilan mo na yan! Bayaw, nandito ka na. Binubuli ako ng 2 ito, lalo na tong aso. Sinipa niya ako, at sinampal ako. Tingnan mo ang pasa sa mukha ko. Ay naku, lumala na. Nandito rin si Drake. Makinang pumatay ang lalaki. Malaking bagay ang mangyayari ngayon. Tingnan mo, galit na galit ang bayaw ko. Mukhang may papatayin siya. Zion, kanina ang yabang-yabang mo. Gusto mo pa ba siyang protektahan ngayon? Drake, teritoryo ko ito ngayon. Huwag mong subukan. Ikaw maliit na bastos. Sige, magpakatigas ka pa. Hindi ba nagmamayabang ka lang? Bayaw, tong bastos na to kanina. Sinabi pa niya na dapat akong lumuhod sa kanya. Sinabi ko na bayaw kita. Sabi niya hindi mo ako kayang protektahan. Na pagdating mo, kailangan mo ring lumuhod at magmakaawa sa kanya. Tanga ka. Master Cole, pakiusap. Iligtas mo ako. Tama ba ang nakikita ko? Ang presidente ng Kamara ng Negosyo ng Itim na Dragon ay lumuluhod sa batang ito. Oo. At nakikiusap na iligtas siya. Baliw ka ba? Paano ka lumuhod sa talunan na ito? Sino ba ang akala niya? Basura tulad niya. Nasa ilalim. Ilang tayo ang tinatapakan taon-taon. Tumahimik ka! Yang malakas mong bibig! Pupunitin ko yan agad. Guro Cole, aaksyonan ko siya ng maayos. Pakiusap, iligtas mo ako. Ayoko pang mamatay. Naniniwala ka na ba sa akin? Naniniwala ako. Guro Cole, muntik na akong mabangga ng sasakyan at mamatay. Nasunog ang anting-anting na binigay mo sa akin. Ngayon ang itim na linyang ito ay umabot na sa dibdib ko. Parang pinipiga ang puso ko. Maaaring mamatay ako anumang oras. Guro Cole, pakiusap iligtas mo ako. Ibibigay ko ang kahit anong gusto mo. Itaas ang iyong kanang kamay para sa akin.
Imposible ito. Guro Cole, talagang banal ka. Ako, si Zion, ay kumbinsido. Guro Cole, okay na ba ako ngayon? Sa ngayon, maayos ka. Halika rito. Tutulungan kitang ilayo ang masamang enerhiya mula sa iyong mga laman loob. Sa susunod na 3 taon, hindi ka dapat gumawa ng kasamaan. Pagkatapos, ang masamang enerhiya ay natural na mawawala ng dahan-dahan. Salamat, Guro Cole. Mula ngayon, talagang makikinig ako sa iyo. Hindi ako gagawa ng kasamaan, kailanman. Itong singsing mo sa hinlalaki, saan ito nanggaling? Lahat ng kasalukuyang problema ay sanhi ng bagay na ito. Hindi ito ordinaryong bagay. Ibinigay ito sa akin ng aking hipag. Sinabi niya na ang singsing na ito ay galing sa... Akala ko binigyan mo ako ng maganda, pero gusto mo akong patayin. Pagkatapos ng lahat, itong thumb ring, saan ito nanggaling? Kung hindi mo sasabihin, papatayin kita. President Wu, huwag kang masyadong magalit. Ang thumb ring na binigay ko sa'yo, gusto mo ba ito? Felix, ano bang meron? Felix, nandito ka na sa wakas. Tungkol sa thumb ring, hindi ko alam kung paano nasira ng batang iyon. Walang kayang gawin kahit maliit na bagay. Haharapin kita mamaya. Ikaw na naman, Pilyo. Palagi mong sinisira ang mga plano ko. Ngayon hindi kita pakakawalan. Felix, itinuring kitang kapatid. Bakit mo binigay sa akin itong bagay na sinumpa? Para saktan ako. Bayaw, akala mo ba ikaw ay napakahusay? Lagi mo akong itinuturing na kasambahay, inutusan mo ako kung saan-saan. Sawa na ako sa iyo. Kara, ikaw ay halimaw. Anong ikaw? Balak kitang sirain ng dahan-dahan. Ang iyong kamara ng negosyo ng itim na dragon ay bahagi na ng mga ari-arian ng pamilya Santos. Pero mas matibay ka kaysa inaakala ko. Hindi ka pinatay ng masamang espiritu. Pero ngayon, wala sa inyo. Ang makakaalis. Felix, napakawalang awa mo. Ako, Drake, hindi ako isinilang kahapon. At saka, nandito rin si Master Cole ngayon. Hindi ka makakatakas sa iyong kayabangan. Ikaw na walang hiya. Paulit-ulit mong sinisira ang mga plano ko. Ngayon, babaliin ko ang lahat ng iyong mga buto. Dito mismo, mawawalan ka ng pag-asa habang pinapanood mo ako makipaglaro sa babae mo. Felix, nakipag-alyansa ka sa masasamang puwersa. Ang gumagawa ng masama ay mapapahamak. Ngayon, hindi kita pakakawalan. Ikaw? Bata ka pa, walang alam. Paano mo nagawang sabihin iyan? Ngayon, dinala ko si Master Keith. Kahit magsanay ka pa ng 50 taon, hindi ka pa rin tatalo kay Master Keith. Ikaw, isang baguhan, naglakas loob kang maging bastos. Wala ka bang respeto sa akin? Old Wu, sino ang lalaking ito? Old Lee, hindi mo alam ito. Ngunit si Keith na ito ay isang Grandmaster ng martial arts mula sa isang maharlikang pamilya sa ibang bansa. Sabi nila, hinamon niya ang lahat ng pangunahing paaralan, pumatay ng mahigit 30 tao nang hindi natatalo. Ano? Nakakatakot iyan. Hindi ba iyan parang isang buhay na Diyos sa lupa? Oh, sabi nila, ang isang mandirigma na Grandmaster level, hindi man lang masaktan ng mga bala, kaya nilang umiwas sa mga bala. Hindi ko inakala na ang pamilya Santos ay kayang mag-imbita sa kanila. Tama iyan. Ang aming pamilya Santos ang nangungunang pamilya sa bayan ng Tabing Ilog. Ang mga taong ito ay laluhod sa aming mga paa at manunumpa ng katapatan. Bata, lumuhod ka ngayon. Yumuko ng 3 beses agad. Dilaan mo ang sapatos ko hanggang malinis. Baka isaalang-alang kong hayaan kang mabuhay. Felix, huwag mong isipin na ikaw lang ang may eksperto. Marco, inaasahan kita. Ako ay alagad ni Master Nathaniel Lorenzo ng Tambay Kwan. Pagsasanay ng panloob na lakas. Hingi ako ng ilang payo sa'yo. Basura ng isang baguhan sa panloob na lakas. At naglakas loob ka akong hamunin. Hindi ka ba natatakot mamatay? Ito pala ang isang Grandmaster. Hindi ko inaasahan na matatalo sa isang galaw. Masyadong mahina. Kung magsanay ka pa ng 20 taon, baka tumagal ka ng ilang galaw laban sa akin. Marco? Marco! Yang Chen, ano ang gagawin natin? Ang ika-13 karayom ng Ghost Gate 13 Needles, ang hindi matitinag na karayom ng Hari ng Impyerno. Hindi ko inaasahan na may tao na may ganoong nawawalang sining. Salamat, Guru Cole, sa pagligtas ng aking buhay. Salamat, Guro Cole, sa pagligtas ng buhay ng aking kapatid. Tinalo mo na siya sa isang galaw. Bakit ka ba ganyan kalakas manuntok? Ang lupit ng puso mo. Isang basura tulad niya. Karapat-dapat ba siyang maging kalaban ko? Lakas talaga ang ginamit ko. Hindi ko man lang natagos ang kanyang mga laman loob. Iyon na ang aking awa. Talagang kahanga-hanga si Guro Keith. Ngayon, utang nating lahat ito kay Guro Keith, Presidente Drake. Matagal ka na ring naglalaro.
Hindi mo ba nakikita ang sitwasyon ngayon? Bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Luhod ka agad. Isuko mo ang iyong kamara ng negosyo ng itim na dragon. Patatawarin kita sa buhay, Felix. Pinakitunguhan ka kong kapatid ng walang kabuluhan. Drake, sa tingin mo karapat dapat kang maging kapatid ko? Ang aming pamilya Santos ay lulunok muna ng iyong kamara ng negosyo ng itim na dragon. Pagkatapos ay sakupin ang pamilya Reyes. Tumingin ka sa buong Jiangnan. Sino ang maglalakas loob na kalabanin ng pamilya Santos? Bibilang ako hanggang 3. Kung hindi ka luluhod sa oras na iyon, Presidente Drake, patay ka. 3. 2. 1. Hindi naman masama, di ba? Drake, ang matalino lang ang marunong sumuko. Gusto ko ang nakikita ko. Pinatawad ang buhay mo. Kawawang basura ka. Si Drake ay lumuluhod sa harap ko. Bakit di mo nalang dilaan ang sapatos ko? Felix, sinabi ko sa'yo, hindi kita pakakawalan ngayon. Walang gurong dala mo ang makakatulong sa'yo. Ikaw na walang takot na hangal. Ikaw talaga ay matigas ang ulo. Guro Keith, kunin mo siya. Gusto ko ang basurang ito na lumuluhod sa harap ko. Gusto kong makita kung ang kanyang mga buto ay kasing tigas ng kanyang bibig. Felix, nakikiusap ako na patawarin mo si Cole. Sasama ako sa'yo. Puta, nung una, tapat kitang hinabol. Pero nagpa-hardship ka. At pagkatapos, tumalikod ka at tumakbo kasama ang walang kwentang security guard na ito. Nagsama. Hindi lang siya papilayin ko ngayon, kundi gagawin ko rin ang gusto ko sa'yo sa harap niya. Felix, hinahanap mo ito. Wawasakin kita. Ilang araw ka palang nag-ensayo ng martial arts, at yan ay naglakas loob kang tawagin ang sarili mong Guro Cole. Dahil nandito ako ngayon, hindi mo masasaktan si Guro Wang. Gusto ni Guro Wang ang mga binti mo. Ikaw ba ang gagawa? O ako na lang? Yang Chen, huwag kang matigas ang ulo. Ang lakas ng martial arts niya. Wala kang laban sa kanya. Umalis ka na ngayon. Hindi ko kayang manood lang habang ikaw ay lumpuhin ni Felix. Bianca, magtiwala ka sa akin. Hindi niya kayang protektahan ang hampaslupang buhay ni Felix. Simula nung sumikat ako, Keith, wala pa akong nakitang taong mayabang na gaya mo. Ngayon, haharapin ko ang peking Master Cole. Isa ka ring Grandmaster ng martial arts. Hindi ako Grandmaster ng martial arts. Pero alam ko na ang antas mo. Wala kang laban sa akin. Ina makita. Hindi ko inaasahan na sa lugar na tulad nito ay may isang Grandmaster. Mukhang pinipilit mo akong lumaban ng todo. Tingnan mo itong galaw. Palmang pumuputol ng langit. Mga walang kwentang trick. Nagpapakita sa harap ng isang master. Ito ay hindi kapangyarihan ng martial arts. Ito ay kapangyarihang taoista. Sino ka? Ako maliit na security guard lang. Master Cole, Diyos ka talaga. Kahit si Keith ay walang laban sa'yo. Sinabi ko sa iyo na hindi ka niya mapoprotektahan. Tapos ka na. Imposible. Isang tulad mo, basura. Kayang talunin si Master Keith, Master Cole. Mali ako. Hindi ko na uulitin. Maawa ka sa buhay ko. Maaari kitang bigyan ng mga babae. Felix, huwag mong isipin na lahat ay kasing dumi mo. Marami kang ginawang kasamaan. Panahon na para makuha mo ang nararapat sa iyo. Pakiusap, Master Cole. Maawa ka sa akin. Bastardo, hinahanap mo yan. Isasama ko ang babae mo sa akin. Felix, patay ka na. Yang Chen, minamaliit kita. Ngayon, natalo mo ako. Pero, huwag kang mayabang. Sinira mo ang plano ng malaking tao sa likod ko. Hindi ka nila patatawarin. Hindi ganon kadali. Ang mga masasamang espiritu at iba pa, talagang hindi sila mukhang bagay na kayang gawin ng isang maliit na pamilya Santos. Yang Chen, pinatay mo ba siya? Lahat ng ugat niya, pinutol ko sila. Sa natitira niyang buhay, sa kama na lang siya mananatili. Yang Chen, hindi na talaga kita maintindihan. Ano ang hindi mo naiintindihan sa akin? Wala akong ideya kung paano ka naging napakalakas. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung gaano kagaling ang nobyo mo. Ibaba mo ako. May tao. Linisin ito. Zion, saan ka pupunta? Drake, bulag ka ba? Kailangan kong maghanda ng regalo sa kasal para kay Master Cole. Zion, matandang tuso ka. Hintayin mo ako. Ang walang kapantay na banal na mata, nakilala rin bilang supremong banal na mata. Ngayon, ito ay hahanap ng susunod nitong Panginoon.